may tanong ako. 'Di ba, ang nauna Noah, 'di ba, kaysa sa Sodom and Gomorrah? Oo, Mute lang ako, oo, Uncle, ha? oo. Mute lang ako. Yung Pag kailangan ng yung kay space, ibaba mo ako. Noah, Uncle, correct me if I'm wrong, kung yung kay Noah, kaya siya nagka-great flood, hindi lang dahil sa masasama yung tao, kundi dahil iwa-wipe out yung mga Nephilim, tama ba? Mali. Hindi yun bro, masama talaga yung mga tao. Hindi dahil sa Nephilim. Yung Nephilim kasi, yes, pero yung Nephilim, hindi pa sure yan kung ibang creature yan. Pero yung Nephilim naging masama, pero hindi natin alam kung tao ba yun or hybrid na creature. Hindi kasi wala pa talaga tayong ano yan, kumbaga gray area pa yan. Or kung baga sa, ewan ko sa Talmud kung ano na yan, meron na sila diyang final interpretation. Kasi kahit yung mga rabbi, meron din silang tinatawag na gray area o yung tinatawag na ano, parang ano yan parang takey or yung tanong na hindi pa man nasasagot. Kasi parang may nakita akong theory, Uncle, na kaya kaya na-wipe out yung kaya nagka-great flood dahil sa mga Nephilim. Ngayon, yung Sodom Yes, and pero Gomorrah, yung Nephilim, yes naman, nagkaroon ng Nephilim, pero hindi dahil sa being lang, kung hindi, parang sa kasamaan ng tao. Kasi may maraming maraming view, kagaya ng lahi ni Seth, nakipag-asawa sa lahi ni pangalan nito, lahi ni Cain. Yan. Masama yung yung lahi ni Cain, yung tribe ni Cain. Naging masama na halos lahat ng tao. Ang naiwan na lang si Enoch. Hanggang sa dumating si Noah, masama pa rin sila. Winipe out sila, pero yung paikipagtalik ng mga fallen angel or mga angels sa tao, hindi pa rin siya final na interpretation. Or kumbaga hindi siya sa being or nature nung Nephilim, kung hindi dun mismo sa nature ng ginagawa nila, kung masama ba sila. Pero dahil yan sa masama bro, isa sa pinaka direct interpretation diyan, masama sila. Hindi pwede na hindi sila masama tapos papatayin sila ng Diyos. Hindi pwede yun. Masama sila, then if nadamay yung mga sanggol doon, may mga sanggol doon na nadamay, ligtas naman yung mga yun. Kumbaga nasa limbo yun infant. Pero ano lang naman yung limbo of infant, mga ano pa yan, before ascension, mga theological opinion, no? Ganun. Yung sa Sodom and Gomorrah, kasi 'di ba parang nag-i-engage sila sa mga homosexuality, tapos yung mga ibang kasalanan. Tapos may nakalagay doon, Uncle, strange flesh. Anong ibig sabihin ng strange flesh? Sorry, may binasa kasi yung comment si ano pangalan nito? Si Miggy, sabi niya uusigin. Hindi po, magtatanong ka lang dito, hindi ka uusigin. By the way, Uncle Nash. Uncle. Oy, day off pa lang ngayon, day off pa. Oo, kahigirin ko lang. Oo, ayos yan. Mga bawi ka, panggabi ka Sige, anong ulit yung set? Ano yan? Yung strange, Sa Sodom and Gomorrah, Uncle. 'Di ba, parang dinetail doon yung mga kasalanan ng mga taga Sodom and Gomorrah. Ngayon, parang na may theory adultery. May theory na parang gumagawa ulit sila ng Nephilim kasi may strange flesh doon. Kailan saan yan? Saan mo nabalitaan yan? Hindi, theory. Sa YouTube lang. Pwede. Hindi natin alam. Pero yan, isa lang ang sure dyan. Mga adultery, mga yan. Tignan mo, gusto nga nila makipagtalik kanino. Kasi yung... May, sa akin yung pagiging adultery nila, referring niya sa meron silang mga idols, grabe na yung pagsamba nila sa idols. Yes. Kasi pag binasa natin ito, may bibigay ako sa inyong verses dito. Makikita niyo ito, no? So, ano bang verse yung Levitico? Na yung guys, yung pakikipagtalik. Actually, hindi lang yun, malala. Kilala niyo yung kay Baal, si Baal Peor sa Bible, guys.
Si Ah. Baal Peor, malupit yan si Baal Peor, yung ritual niyan, no? Nakita Si mo yung Baal sa Peor. satanic ritual lang. Oo. Yung satanic ritual na binasa ko is all about sex. Oh, tinan niyo si Baal Peor, guys. Grabe yan. Ano yan? Alam niyo paano nila sambahin si Baal Peor? Ano yan? Diyan ka kumakain pala si Nash. Huwag na. Hindi, promise na lang ako. Pwede magtanong. Kumakain ka ba, Angel? Oo. Wag na. Sige, magtanong ka, brother, Petagoras, ano yung question mo? Bakit maraming pinatay na tao ang Diyos nyo sa Old Testament? Saan? Anong Old patay? Testament. Anong klaseng patay? Di ba, Murder o ano lang? Di ba nung, punishment. ano, nung- Hindi, pumili ka. Murder o punishment? nung kwento ni Noah? Murder o punishment, bro? Pili ka. Ayun, punishment. Pares lang. Ayun, punishment. ang Pumatay pala. din siya ng tao eh. So, tanong ko sa'yo, bro, sino yung author of life? Hindi ko Sino alam. yung author of life, bro? Sino yung may likha ng buhay? Kilala mo? Kilala mo? Hindi ako naniniwala Oh, sa Diyos kaya Hindi ka ko naniniwala sa Bible, bro. Ba't mo binabasa? Ba't mo tinatanong? Kasi O ngayon, curious based tayo ako sa kung Bible, bro. Okay? Mag-mute ka muna. So, Bible ang context. Bible din ang principle. Sa principle ng Bible, bro, na binabasa mo, ang author of life ay ang Diyos. Ibig sabihin siya ang masusunod kung kailan ka mamamatay at kailan ka mabubuhay. Bukod doon, siya ay may hukom. Siya ay hukom, no? So, ang pagpatay niya ay punishment, hindi murder. Okay? Kasi ang murder po ay kasalanan. Pag sinabi mong murder, brutal na pagpatay. Pag sinabing brutal, yung brutus, kamangmangan na pagpatay or walang kwentang pagpatay. So, ang ginawa niya, bro, paano ko sasagutin, bro, sumasapaw ka? Alam mo na ba yung sagot ko, bro? Manguhula ka? Patapusin mo lang muna ako, bro, then sasagutin ko. Kasi principle ng Bible, bro, principle yung binabasa mo, bro, sa Bible yan. Alangan naman ang sagot dyan, yung nasa utak mo. Ikaw ba sumulat ng Bible? Ganun yun. So, mute ka muna, okay? So, meron silang ginawang kasalanan. So, ngayon, yung mga ginagawa nilang kasalanan, sinong magbibigay ng justice, bro? Batay sa Bible. Kaya mo bang bigyan ng justice yon? Ikaw, tanungin kita, bigyan mo nga ng justice yon, kaya mo ba? So, hindi. So, yung Diyos ang hukom. Hukom siya, Hebreo 12:23. Pag sinabing hukom, nagpaparusa siya at nagpaparangal. Nagbibigay din siya ng karangalan at gift. Ngayon, pag gumawa ka ng masama, ang tawag doon, divine retribution, bro. No? Gagantihan ka rin niya ng ginagawa mo ayon sa ginagawa mo. Ibig sabihin, ikaw pa rin na nagpapasya kung ano yung kakahinatnan ng buhay mo. Kasi ayon lang din naman sa ginagawa mo, yung parusang matatanggap mo. Kasi may ginawan ka ng masama eh. So, kailangan kang parusahan. Love plus justice yan. Ayun yung prinsipyo ng Bible. Ngayon, bakit yung Diyos? Pangalawa, bakit siya yung may authority dyan? Kasi siya naman yung may likha ng buhay. Karapatan niya yan. Kaya niyang bawiin. Sa sino man gusto niyang bawiin, kaya rin niyang ibigay. Pagmamayari niya yan, bro. Hindi natin yan pagmamayari. Walang tao na lumikha ng kanyang sarili, especially meron tayong soul. Rekta ginagawa ng Diyos yon. So yun yung prinsipyo ng Bible, bro, kaya niya ginagawa yon. Pag ang Bible ang tinatanong mo, Bible din dapat yung pangsagot. Hindi pwedeng yung tanong mo sa Bible ang ipangsasagot yung utak mo. So yun, bro, next question. Hindi ba brutal ang pagpatay gamit ang paglunod? Kahit ano pang pagpatay, bro, gusto mo pa, ulanan pa ng apoy ng Diyos. Wala namang problema dyan, bro eh. Ang importante dun, bro, meron bang kasalanan? Masama ang Diyos nyo. Ibig sabihin, masama ang Diyos nyo. Hindi nga masama yung Diyos, bro, kasi yung gobyerno din, mga gobyerno, may mga parusa din sila, iba-iba lang yung level, pero hindi sila masama. Meron yun kaparusahan. Ang maganda lang sa Diyos, bro, kaya niyang alamin ang lahat. Pag sinabi niyang kaya niyang alam ang lahat, yung hatol niya, nararapat yun. Hindi yun isang uri ng kasamaan, isang uri yun ng hustisya. Kunyari, bro, nandun ka sa panahon ng Sodom at Gomorrah, alam mo ba yung rabbinic tradition sa Sodom at Gomorrah? Pag napadaan ka dyan, bro, labas mo, kawawa ka dyan. Pag may dumadaan na dayuhan dyan, kawawa. Kukunin lahat ng gamit. Kawawa ka dyan kahit mag-iiyak ka dyan.
Ganyan ang Sodoma at Gomora. Pag may kamag-anak ka, may kasama kang babae, bro, durog yan dyan. Hindi ko alam kung anong, paano ko sasagot, bro, kung nagsasalita ka ba? Alam mo ba yung sinasabi ko, bro? Nagbabasa ka ba ng mga rabbinic tradition, bro? Wala akong oras sa mga Rabbinic tradition, wala kang oras, bro. So, tahimik ka lang kasi wala kang alam. Wala kang oras, wala kang alam. Ang oras mo lang mag-isip, mga tuwira ng ayon lang sa utak mo. Hindi mo inaalam yung mga principle, bro. Hindi mo alam yung prinsipyo, bro. Yung principle, bakit nangyayari yan? Wala kang alam eh. Ikaw, may alam ka. Ba't ikaw ang sasagot? Wala kang alam. Inamin mo, wala kang alam. Wala kang oras. Wala kang alam. Diba? Ang bira ka eh. Alam mo ano binabasa ko, bro? Mga Talmud, bro. Pagtatalo ng mga rabay. Makikita mo doon yung sitwasyon. Bro, makikita mo yung mga pangyayari, aktual. Kung ano yung meron sa panahon na yun. So pag ikaw napadaan ka niya sa Sodoma at Gomora, kaya pinawalan na niya ng apoy, ewan ko kung makalabas ka ng buhay dyan eh, nang walang mangyari sa'yo. Pag napadaan ka dyan, di mo alam yung lugar na yan. Walang awa yung mga tao dyan. Alam mo. Ngayon, pinarusahan ng Diyos, masama yung Diyos. Eh, sino magpaparusa? Si Satanas. Talagang hindi kayo nag-iisip eh. Ngayon, hindi iyan uunawain mo yung Bible na nasa utak mo, na nakabase ka sa utak mo. Pera na lang kung nandun ka sa sitwasyon, nandun ka ba, nag-time travel ka, bro, pumunta ka sa nakaraan, pinanood mo yung nangyari, then bumunta ka sa live at nagreklamo ka. Pwede yun. Kung marunong ka mag-time travel, balik ka sa nakaraan, imbestigahan mo, eh wala ka pang alam, di ka nga nagbasa. Wala kang oras, sabi mo, wala kang oras, di ba? Sinasabi mo ang masama, bro, murder. O ang murder, bro, yun ang masama. Pag sinabi murder, brutal killing. Pag sinabing brutal, brutos, ibig sabihin nun, walang saysay na pagpatay. Walang kabuluhang pagpatay. Trip mo lang, may pinatay ka, parang pumatay ng ipis, ganun. So ganun yung bro, ang tao bro may dignidad. Hindi naman yan basta yung Diyos sadista, papatayin ng Diyos kahit walang kasalanan. Pambira ka, Roma 3:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Oh. Pero sinabi ba na wala ng kapatawaran? Hindi. Pag magsisi ka, pwede ka pa naman patawarin. Pero kung hindi ka na talaga magsisisi, wala talaga yan eh. Mas malala pa nga niya, may impyerno pa yung tao. Iniintindi mo bro, yung iniisip mo bro, pinawalanan lang ng apoy. Ang isipin mo bro, kung may impyerno, mas malala iyon. Diba? Okay na ba brother? Hindi ka pwedeng magsalita bro ng ng hindi ka nag-aaral bro. Tatanong ka lang. Wala kang oras sa pag-aaral bro, take note ha, inamin mo yan. Kaya hindi ka magpapahayag dito, magtatanong ka lang. Parang wala na yung kausap mo. Diyan pa siya oh. Isa na lang. Ano ba? Oo, Isa sige, na lang. magtanong ka pa bro. Isang tanong na lang. Kahit Di ba 10 sinasabi pa yan nyo eh. Di ba sinasabi nyo ang Diyos all-knowing? All-knowing, yes. Powerful. Yes, omniscient. Ibig Yes, sabihin, almighty, yes. Bago pa mangyari, Yes. ang lahat alam niya na. O, dami mo ng tanong, oo. Kung alam Sunod na kung tanong. alam niya na magkakasala ang tao, bakit niya pa tayo ginawa? Kasi meron tinatawag na Uncle Boy, na ikaw nga uncle. Sige uncle, ikaw. Basic so lang dahil yan. alam niya nagkakasala yung tao at hinayaan niya, hindi na siya Diyos? Sa mula ko yun? Ano yan eh? Non-sequitur. Hindi connected yung pagka-Diyos or yung pagiging all-knowing ng Diyos dun sa pinahintulutan niya. Alam ko pinahintulutan ko, ako yung Diyos. Pinahintulutan ko magkasala kayo, hinayaan ko. Therefore, di na ako Diyos. Oh, hindi ka na all-knowing, uncle. Di na ako all-knowing. So, ibig sabihin pala, uncle, ganito. Nauutusan yung Diyos ng necessary. Oh. So, ibig sabihin, yung kilos ng, yung gagawin kong pagkilos, kung ako masama, kaya kong makaapekto sa ng Diyos, sa plano niya at kailangan niya akong pigilin kasi mas maano ko yung plano niya. Tawag dito? Yung magandang plano niya, masisira ko. Ganon? Hindi po ganon ang Diyos ng Catholic Church ng Biblia po. Kaya therefore, hindi na ako Diyos kasi may masamang tao. Hindi ko Oo, mag-gets, bro. nauutusan ka pala ng follow. necessary eh. Ang pagkilos ng Diyos bro, nakaayon sa pag-ibig, sa justice.
Hindi for necessary lang na kailangan, si Boy Letra, papatay ng daga, pipigilan ko to kasi makakasagabal to sa plano ko. Hindi kayang ganun, hindi kayang hadlangan Hindi ang lang Diyos yan, Angel, ng... eh. Si Boy Letra magkakasala, therefore makakasagabal siya sa pagiging Diyos ko. Hindi na ako Oo. magiging Diyos niyan. Papatayin ko na si Boy Letra. Ano ko? Walang ganun, bro. Walang Uncle, Hina napanood niyo naman yung ng Diyos pag Minority ganun. Report, Uncle? Ha? Napanood niyo yung Minority Report? Hindi. Yung Ako kay- Ay, sinapanood. Tom Ako hindi. Cruise? minority. Yung gagawin mo pa lang, kunyari, magkakasala ka bukas. Tom Cruise. Kunwari, papatay ka bukas, uhulihin ka na nila ngayon. Di ba parang unfair yun, huhulihin ka habang wala ka pa Actually, namang kasalanan. hypothetically, pwede naman, may point naman. Ah. Kaso nga lang, hindi nga, ang point nga namin dyan, hindi nga makakasagabal sa plano ng Diyos. Yung mga bagay na pinapahintulutan niya. Kaya niya pinapahintulutan ng isang bagay kasi nga hindi hadlang. If hindi niya yan pinahintulutan, ibig sabihin magiging hadlang. Kunyari, may mga banal na pag gumawa si Satanas, napapatayin niya yung mga banal or may gagawin siya na ikakasama ng mga banal, ang gagawin ng Diyos doon, magkakaroon ng intervention, hindi yun mangyayari. Mapipigilan yung gagawin niya. Kunyari, si Satanas, tutuksoin si Eva, makakasagabal sa plano ng Diyos. Kaso ano ba yung plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, magkatawan tao si Kristo. Ngayon si Satanas, tutuksoin niya si Eva. Ang plano ng Diyos, magkatawan tao si Kristo. Paano makasagabal yun? So pinabayaan niya. Tsaka ito pangil. Makasagabal man yun, so hindi makasagabal. Diyos pa rin siya. Hindi mo mawala yun nga, nansikitor na eh. Hindi maapektuhan yung nature niya. Nansikitor. Kung tuloy Argument. sa Diyos, bakit hinayaan niyang magkasala mga tao? Therefore, kung Kaya nga eh. hindi niya hinayaan, doon siya magiging tunay na Diyos. Pag hinayaan niya, naapektuhan yung nature niya. Pangalawa, alam mo ba yung tinatawag na Felix Culpa sa Catholic, bro? Felix Culpa? Baka dito mo lang marinig to sa ibang protestante. Hindi ko naman narinig yung Felix Culpa, kung ano-anong imbento. Yung Felix Culpa, sa isang kilos ng kasamaan ng evil, kaya niya pinapahintulutan yung evil para, kagawin niya dyan, imbis na magbunga yan ng purong kasamaan, itatransform niya into grace. Magbubunga ng dakilang biyaya. Ganun yung mangyayari dyan. Kunyari, ginasabi ko na kahapon yan eh. Ulit na naman ako. Kunyari, para talagang silang plaka dito. Kunyari, ganito bro. Ang gagawin sa'yo nanakawan ka. Or, nanakawan ka, no? Ngayon, ninakawan ka ngayon. So, evil yon. Bakit pinahintulot ng Diyos na nakawan ka? Bakit? Kasi kaya ka naman niyang bigyan ng doble, bro. 10 times. 10 times kaya niyang gawin yun, kagaya ng nangyari kay Job. Kinuha ni Satanas ang lahat ng sa kanya. Mga anak, mga ari-arian. Nalampasan niya yung pagsubok. Ibinalik ng Diyos ng... Uncle Boy, yung Felix Culpa, para sa kalaman niya, yun yung pahintulutan ng Diyos, pero may magandang resulta 10 times. Oo, may magandang resulta 10 times. 10 times ang kapalit na Kaya may pinapahintulutan. nangyari. 10 times ang kapalit na maganda. Kaya pinahintulutan. Ngayon, if meron namang mga tao na na yung tipong hindi na naibigay ng Diyos yung sa kanila, yung reward dito sa mundong ito, ibibigay yon sa mundong darating. Yun, hindi lang 10 times yon. Ano yung ibibigay? Eternal life. Alam mo ba yung eternal life sa Bible? Kasi nagbabasa kasi kayo ng Bible, hindi nyo naman, ang pinapaniwalaan nyo sa Bible, yung utak nyo, paano i-interpret yan into masama sa utak nyo. Sa tutuusin lang. Tsaka, ang tanong, Uncle, ano ba siya? Ano bang religion niya? Ewan ko dyan, bro. Tingin ko, atheist yan eh. Hindi ko lang alam eh. May itatanong pa ako. Kala ko isa tanong, hindi ka makapuntas, Teka, no? bago ka sige, magtanong, bro, Pwede pa bago magtanong. tanong ko lang muna. Anong kinaniban mo, bro? Hindi ako atheist. Ano lang? Naniniwala ako may Diyos pero hindi Diyos ng Abrahamic religion. Ano lang? Naniniwala ako lahat Ano lang? lahat ng living things ay Diyos. 'Yun ang pinaniniwalaan. Panteist. Panteist Ba? to. Ngayon. Pati ipis.
Napaka-nonsense na philosophy niyan sa lahat ng philosophy yan yung katatawa eh. Sa Sige, totoo may- Actually, sila. hindi nga siya Tatanong pa ako, isa na philosophy, lang. Angel eh. Ewan ko dyan, tol. Uncle, Pero may tanong ako. eto na lang. Hindi ka makapuntos, no? Kala ko last question mo na. Sige, magtanong ka pa. Isa na lang. Marami akong tanong, pero syempre, hindi naman ako makasingit sa inyo eh. Hindi ka talaga sisingit eh. Ikaw nagtanong eh. Oo nga, Hindi magtatanong ka sasagot pa ako, sa isa na tanong lang. mo, bro. Grabe ka naman pag singitan mo, hindi naputol yung sagot namin. O sige bro, magtanong ka na. Di ba mabuti ang Diyos? Kanina pa namin sinasabi, yes bro. Bakit gumawa Pag-ibig siya pa ng nga eh. kasamaan? Saan? Bakit gumawa siya kasamaan? Nasaan? Si Satanas, bakit ginawa niya si Satanas? Hindi si Satanas, Hindi niya ginawa si si Satanas Satanas. ginawa niya mabuti. Sinabi mo masama si yung free will ni Satan, kagustuhan niya, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Kaya nga nabansagan siyang Satan kasi kaaway siya ng Diyos. Pero nung ginawa siya, mabuti siya. Pag binasa mo yung Bible sa Genesis, walang ginawa na masama, bro. Basahin ko nga, letra por letra. Meron ba dito nakasulat? At lumika ng Diyos anang masama. Ito yung creation eh. Nakikita niya yung mga gawa niya, sinasabi niya, mabuti yung mga gawa niya. Hindi masama. Oh. Sabi dito, asan na yung ginawa niya dito? Hanapin natin dito sa Genesis. Oh, puro kabutihan to, puro mabubuti to. Wala mong masama dito. Ayan oh, walang oh. Asan dito masama? At nakita ng Diyos na ito'y mabuti. Ayan oh. Oh. Wala mong masama dito bro. Si Satanas bro, si Lucifer yun eh. Yung salitang Hindi magsalita. Lucifer bro, maningning yun na liwanag bro. Light bringer pag sinabing Lucifer. Mabuti si Lucifer dati. Pati yung tao dati, mabuti rin. Si Ladan at Eva, walang kasalanan. Nung ginawa niya yan, walang kasalanan. Yung mga anghel, ginawa niya, walang kasalanan. Bakit nagkasala? Dahil sa Diyos, hindi. Dahil yung free will nung kanyang nilikha. Ayun yung bro. Next question. Ngayon, Kung mabuti kung ang Diyos, aaral ka, walang kung kasamaan aaral ang ka sa mundo. free will, Angel, kung aaral ka sa free will, dapat naggawa ang Diyos ng robot. Ngayon, hindi ka makakapagtanong Dapat hindi ka sa amin yan, Angel. Oh, hindi ka na dapat naggaganyan na mag-isip ng ganyan. No? So wala nga ginawa masama bro. Next question. Kanina pa, pag mabasa ka dyan, ginawa ng masama. Sige. Kung mabuti nga ang Diyos, dapat walang kasamaan ang mundo ngayon. Bakit may kasamaan ang mundo ngayon? Dahil sa free will Sinabi ng na nga tao yung bro. free will nga ni... Ang kulit na ito. Hindi. Dahil nga sa free will ng tao. Mabuti ang Bro. Diyos, dapat ang tao Bro, mabuti rin. Bro, may tanong ako sa'yo, bro. Diyos ba tao? Umbira ka. Naniniwala ka ba sa free will ng mabuti at masama? Naniniwala ka? Dapat daw mabuti din daw ang Diyos dahil dapat daw, sabi niya, ito yung premise na naman. Wala talaga alam sa logic to, Uncle. Yung premise niya, masama yung tao, nilikha ng Diyos, therefore masama din yung Diyos. Paano mo na-connect yun? Ang labo. Hindi. Ang Tsaka, bigat. Dahil sa wangis ng Diyos eh. Alam mo ba yung wangis dyan? Bro, sa'yo ba bro, naniniwala ka ba yung Diyos mo? May mabuti at masama? Yung Diyos mo? May nagbibigay ng free will? Ang Diyos ko, mabuti at masama parehas. Huwag mo sa amin kapit yan. Diyos mo yun. Kasi lahat ng tao, Ba't Diyos, problema mo yung Bible na masama yung Diyos kung yung Diyos mo pala mabutit masama? Tapos problema mo yung Bible, Diyos ng Bible masama? Anong klaseng prinsipyo yan sa buhay, bro? may free will eh. Pwede problemahin mo yung Diyos mo, masama pala yung Diyos mo, tapos pinipilit mo masama din yung Diyos namin. Anong klaseng prinsipyo yan sa buhay mo, bro? Pangalawa, bro, yung free will, bro, no? Ibinigay yan ng Diyos, regalo yan ng Diyos sa atin. Ngayon, bakit niya tayo binigyan ng free will? Kasi nga, diyan lumilitaw yung higit na dakilang kabanalan. Ang gusto kasi ng Diyos, bro, katotohanang pagsamba. Ano yung katotohanang pagsamba sa espiritu at katotohanan? Yung hindi napilitan. Kunyari ikaw, ayaw mo sumamba sa Kanya. O free will mo yan. Hindi niya tatanggapin yung napilitan ka lang, bro, na parang pinindot ka, tapos robot ka, tapos sumasamba ka ngayon sa Kanya. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya yung pag-ibig, bro. Kasi ang ibibigay din niya sa iyo, bro, pag-ibig din. Gusto niya rin malayang pag-decision ng kanyang nilikha na ibigin din siya.
Yun yung katotohanan, bro. Pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi scripted, hindi pinilit, or wala na, no choice na. Hindi Agape yun, ganun. Angel. Agape. Hindi niya alam kasi yung Agape pagmamahal. yun. Yung pagsamba sa Diyos, Unconditional agape yun. love Pagmamahal yan. din sa Diyos. Oo. Or ano yan, self-giving. Self-giving. Unconditional love, pero pag hindi ka naniwala sa kanya, mapupunta ka sa impyerno. Pagmamahal yun, hindi mo Ay, ba alam? Pagmamahal yun, bro? Sa amin? Sa pananaw ng Catholic Church, bakit? Ganito. Pagmamahal nga sa- yun. Ganyan. Tingnan mo. Ang hindi Sige, daw Kel, ang hindi daw naniniwala. Sabi bakit naman yung sa amin, sabi ng Santo Papa namin. Tinanong siya ng bata. Yung bata tinanong niya kasi sabi ng bata, yung tatay niya atheist, pero pinabinyagan siya sa Catholic nung tatay niya. Pero yung tatay hindi naniniwala. Hindi lang siya mabinyagan sa Catholic Church. Pero ano sabi? May kaligtasan yung tatay Oo. Kahit hindi siya naniniwala. Kaya huwag mo sabihin sa amin yan. Sabihin Mas mo sa laki lang sarili mo. pagmamahal ng Diyos kaysa sa pagmamahal ng tao. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, pag ang isang tao napunta sa impyerno, ibig sabihin, hindi na siya mahal, bro? Mahal pa rin siya. Bakit? Tinupad lang ng Diyos yung gusto niya. Kunyari, ikaw, ayaw mo sa Diyos. Ayaw mo kahit nagpapakilala niya sa sayo. Sa pagmamahal niya sa'yo, ibibigay niya yung gusto mo. Kaso nga lang ang problema, nasa lahat nga ng dako ang Diyos. So, ayaw mo sa Kanya. Mahal ka niya, ayaw mo sa Kanya. Ang gagawin niya, o sige, dahil mahal kita, ang gusto mo, ayaw mo sa akin, nag-create siya ng impyerno. Yung impyerno, wala yung presensya ng Diyos doon, so pwede ka na doon. O bilang pagmamahal ko sa'yo, ito ang regalo mo. Ayaw mo sa akin, sa impyerno ka. Wala ako dyan. Wala ring buhay dyan. Again, may bisita May anak na ba tayo. kayo? Si Personal Pythagoras, na yan. Si Daniel. Wala ka na, Daniel, wala ka na welcome. maitanong eh. Ang unconditional Again, love, kahit Mag-mute ka anong- na nga Maganda lang, na bro. tayo. Pati anak ko, Maghintay tinatanong tayo na ko hanggang na. ng bago. Okay lang. Wala na to. Meron tayong bisita. Daniel, anong religion mo, bro? Daniel? Ay, niya sumagot. Uncle, may tanong ako, Mute Uncle. ka na lang. Ito si, si Baba tayo. Pythagoras, Uncle. Teka lang, Uncle ah. Wala nang maitanong, pati yung personal na buhay namin dito, itatanong na. Samantalang sabi niya kanina, ito last na to. Wala nang itanong. Personal na, mambira yan. Mambira talaga yan. Ewan ko sa'yo, Hindi, bro, magpaano, bro. Pythagoras, ewan ko sa'yo, no? No, bahala ka sa buhay mo dyan. Uncle, may tanong Walang ako. ano yan, Uncle? Uncle, di ba sabi ng Panginoong Jesus, no one has seen the Father except the Son? Tama? Applicable din ba sa angel? Pati mga angels hindi nakita ang Ama? Kasi hindi pa nila nakita yung Diyos nung bro, nung tawag dito, nung nagkasala sila, sila, ano pala dito? Sila Satanas, sila Lucifer. Ngayon, kung makikita mo sa Hebreo 1, talatang 5 hanggang 8, pinapasamba din nung mga anghel kay Kristo, bro. Pinapasamba din sa kanya. Sa anak. Uncle, sino yung kausap ni Meron- Satan bro. dun sa Job? Meron din, bro, na Ama o anak? meron din, bro, na revelation doon sa isang saint natin, si Agreda, si Mary of Agreda. Inireveal din sa kanya yung si Satanas talaga o yung mga angels nung una, hindi nakikita ang Diyos. Wala nakakita sa Diyos. Kung napanood mo na, di ba, nanonood ka ng movie, napanood mo yung Charlie's Angels, Angel? Si Charlie hindi nakikita. Di ba, may angel siya. Actually, doon kinuha yun. Naririnig yung tinig ng Diyos. Dahil yung angel, alam nila na meron silang creator. At naririnig nila yung creator nila. Pero hindi nila nakikita yun. Yun yung kinagalit din ni Satan according to kay pala nito, Saint Mary of Agreda. Maganda yun eh, pag pinag-aralan mo. Uncle, So doon sa kaya book, kaya sabi ng mga demonyo, kilala ka namin. Nandoon yung doubt kung siya ba o hindi. Even si Satanas, nung kinausap si Kristo, kung ikaw, di ba? Kung ikaw. So therefore, tinetest pa siya kung siya nga o hindi. So hindi kasi siya nakikilala pa noon. So yun eh.
Uncle, yung sa Book of Job, sinong kausap ni Satan? Si Diyos Ama, Diyos Anak. Actually, hindi yung kausap ni Satan doon, hindi naman mahal, hindi yan ano eh, hindi yan totally relationship yung pag-uusap nila. So either si Jesus Christ yan, hindi pa rin siya makakapunta sa Ama. So nonsense pa rin yun kung si Jesus o ba na Espiritu Santo, kasi ano lang yan, kumbaga makikita mo dyan yung moral interpretation natin dyan. Yung aral na makikita natin dyan is kahit anong gawin ni Satanas sa taong sumasamba sa Diyos, wag lang siyang papatayin. Pero tingnan nyo, meron pa rin limitasyon. Wag mo siyang papatayin. So ibig sabihin, ang una dyan, may limitasyon yung kayang gawin sa atin ng mga dyablo. Hindi tayo basta paglaruan nila. Okay, ngayon, if magkaroon sila ng panggugulo sa atin or oppression or kung ano pa man, may pahintulot yon ng Diyos. Kasi pinahintulutan din si Job. At hindi yun porket inaano ka ng dyablo, hindi ka na mahal ng Diyos. Kasi mahal naman ng Diyos si Job. So, yun lang pinapakita, kumbaga yung banal, sinusubok para lalong lumitaw ang kabanalan niya. Kasi doon napatunayan yung kabanalan ni Job. Grabe, di ba? Kasi inano siya, binagbintangan siya ni Satanas, di ba? Palabintang si Satanas, no? Kaya ka lang niya sinasama kasi binibigyan mo ng ng pabor. So, yun, tinanggalan ng pabor. At hindi lang tinanggalan, talagang inusig talaga na matindi. Uncle, yung mga sons of God doon, mga angels yun. Mga anghel yung kasi nandun si Satanas eh. Kaya nga lumalakas yung argument diyan pag kinapit yan doon sa Revelation 9. Ay, tama ba? Revelation 7. Yung sa mga Nephilim, kasi mga anak ng Diyos yun eh. Pero yun nga, pa rin siya, lagi siya, gray area pa rin. Wala pa ako nakikitang official interpretation diyan. Uncle, sige, Uncle. Ngayon, kung kung hindi ba yung mga anghel, yes, kasi yung Christocentric Christocentric, kahit nung nagkatawan tao siya, kailangan pa rin sumamba ng mga anghel kay Kristo. Hindi sila dadirekta sa Ama, bro. Kailangan nilang kilalanin yung anak. Kasi in lahat talaga yon, lahat ng authority binigay dun sa Kristong nagkatawan tao. Okay. Uncle, posible ba yung nakita ng Panginoon, nakipagkita ang Panginoon kay Moises saka kay Elias? Yun din yung pag-akyat ni Moises dun sa Mount Sinai. Parang time travel, bro. Parehas na event, yun. Sa isang time. Ano yun? Typological or time, parang nag-time travel? Hindi ko eh. Parang isang place, tapos meron silang magkaiba silang time, pero may meeting place sila na parang doon sila makakapagkita ng sa isang pagkakataon. Pero iba't iba sila ng time frame. Galing sila sa iba't ibang time Yung parang time machine, parang nag-time travel. Hindi ko alam, bro. Wala akong nabasa. Wala akong Yung interpretation pag-akyat, na narinig ng ganyan. parang kasi may theory na ang Panginoong Jesucristo din ang nagbigay ng 10 utos kayo Pero kung sa- typological, yung kasing ito, muna natin yung mediator ni Jesus Christ sa tao, iba sa Diyos yun. Ay, iba yun sa mga anghel. Kasi yung pagiging mediator ni Jesus Christ, yung nagkatawan tao. So sa pagkakatawan tao niya, hindi kasama doon yung mga anghel. Pero hindi pwede, nung hindi pa siya nagkakatawan tao, hindi nila sinasamba yung anak. Sinasamba nila yung anak kasi utos yun ng Ama. Sambahin siya ng mga anghel, di ba? Kaya kahit nagkatawan tao siya, sinasamba na talaga siya ng mga anghel. Pero baka magkaroon ng problema sa time frame, no? Yung nagkatawan tao si Kristo, talagang nakikita na ng mga anghel yung Ama, Matthew 18:10. Lagi ko man binibigay yung verse na yan, Matthew 18:10. Ibig sabihin, meron na silang mga saints na sila. Okay? Pag sinabing mga saints na, kaya mo na rin makita yung Ama.
Kaya mo na rin makita ang Holy Spirit. Yun yung saints, mga anghel. Yung mga demons, never yan. Never nila nagawa yan. Kaya patuloy sila nagkakasala. Kasi kung ano nila yan, hindi na sila magkakasala. Tsaka hindi sa kanila ipagkakaloob yung dakilang bagay na yan. Kasi hindi naman sila mapagkatiwalaan eh. Diba? Dun sa Matthew 16 verse 10. Tama. Pero matik yan bro, ang mga angels, lagi yan sumasamba sa Trinity yan. Hindi pwedeng hindi sasambahin yung Espiritu Santo. Kasi Diyos yan eh. Nasa trono yan doon sa langit, doon sa Revelation 22. Sinasamba yan ng apat na buhay na nilalang. Yung apat na buhay na nilalang bro, mga anghel yun. Yung apat na buhay ng mga cherubim, sinasamba nila banal, banal, banal. Sabi nga, no? May mga ibang tinatawag dito, may mga ibang interpretation. Ang klaseng interpretation na to, devotion. Yung banal, banal, banal ay simbolo ng Trinity. Parang ganun siya. So sinasamba nila yung Trinity. Pero nakikita na nila ang Ama. Hindi kailangan ni Kristo magkatawan tao para makita nila yung Ama. Kasi ang kondisyon sa kanila, yung pagsubok doon kila Satanas. Pinapili sila doon, no? Once and for all. Sa Diyos ba kayo or ayaw nyo sa Diyos? So dahil nga part yun ng pagmamahal ng Diyos yung free will, guys, isang uri ng pagmamahal yun ng Diyos. Kasi kung wala pakialam ang Diyos sa ano mo, nararamdaman mo, wala ka ng free will dapat. So dahil nga gusto niya yung katotohanan, so pinapili sila doon, ayaw talaga nila once and for all yun, hindi na talaga sila babalik sa Diyos. Kasi wala naman time doon eh, 'di ba? Alam mo paano pag-iral doon. So once and for all, ayaw nila sa Diyos, so hindi na nila tinapon na sila at nasa lupa nga sila, 'di ba? Hindi na nga sila nakakaakyat ng langit kasi sa langit, bro, nakikita nandun na yung Diyos nagpakita na sa mga banal na anghel. So ganun. Aba. Uncle. Pero yung sa pagsamba nila, Trinity ang sinasamba nila. 3 persona. Matik lagi 'yan. Principle 'yan eh. Hindi pwedeng pipili ka lang sa 3 persona kung sino sasambahin mo doon, 'di ba? So ganyan guys. Uncle, di ba hindi tayo naniniwala sa reincarnation? Yung reincarnate kasi, pag sinabing carnate, karne. Yung pag-uulit. Ngayon, reincarnation na paniniwala ng mga folklore ng mga belief ng mga Chinese, kasi hindi lang yun sa Buddhist actually, paniniwala talaga ng mga Chinese yan. No? Kaya nga yung mga katrabaho namin Chinese dito, konting problema lang dati, no? Dati pa yun, nagpapatiwakal sila. Konting problema lang. Na homesick lang, patiwakal na. Kasi dun yung sa maling paniniwala. Kaya masama yung maling paniniwala. Maglilid yan sa'yo sa kapahamakan. Papakamatay sila, no? Tumatalon sila sa matataas na lugar. Dun sa dating napagtrabahuan. Kung daming insidente niyan, no? Homesick, kung ano man, no? Kasi dito sa Pinas, eh. Parang nag-abroad sila ni baligtad, no? Ngayon, yung incarnate, yung sarki kasi yan eh. Ensarki, nas yung no, repeated. Meron tayong ganyan, pero hindi ganyan ha. Yung reincarnate na pwede nating sabihin by linguistic, sa pamamaraan dun sa lingwahe na babalik tayo sa laman, yun laman mo pa rin. Ang tawag doon, hindi natin tinatawag na reincarnation yun. Ang tawag natin doon ay resurrection. Ang tawag natin doon. Doon tayo naniniwala sa resurrection. Pero yung reincarnate, na katulad nung sa kanila na mabubuhay ka ulit dito sa lupa, magtatrabaho ka ulit, or pupunta ka sa ibang being, punta ka sa ibang tao, ipapanganak ka sa mayaman, paulit-ulit lang yung cycle, parang wala nang katapusang pagtatrabaho, wala nang kapahingahan. Hindi tayo naniniwala doon, wala tayong ganun pananaw, no? Lalo yung nare-reproduce ka, wala tayong ganun eh. Sa Exitas, hindi ka pwedeng i-reproduce na mayroon kang clone. Wala rin Uncle, nung yung... tinawag ni Jesus, ang Panginoong Jesus, si John the Baptist ng Elias, kinukumpara lang niya. Si John the Baptist ng Elias, ang pinapakita lang naman dyan yung authority bilang propeta. Kung anong bilang propeta si Elias, ganoon din yung pagka-propeta ni John the Baptist, pero hindi yan na iisang tao kasi magkaiba yan tao sila. Magkaibang persona sila. Labag yan sa sa Hexitas, reincarnation. Wala tayong reincarnation, bro. Na-reincarnate ka. Incarnate si Kristo. Pag sinabi kasi incarnate or yung
nagkatawan tao or flesh make or generate into flesh, regenerate sa flesh. Ayun, generate into flesh. Walang gano'n na nagkatawan tao na naman si ano. Anong purpose nun, 'di ba? Uncle, pero Meron ako niyan, notes ko 'yan. pero ano, sabi ng Panginoon, 'di ba? Wala nang mas dadakila kay Juan. Di si Juan ang susundin natin. Ha? Si Juan, yung mga Sinabi ni Juan, tawag dito, mas dakila pa sa kanya si Kristo. Hindi nga siya dapat magtali ng sapatos eh. hindi sa lahat ng propeta, ng sabi sandalias. ng Panginoon. Sa lahat ng propeta, wala nang mas dadakila kay Juan. Sa sa Old Testament, ang dakila sa Old Testament si Abraham. Si Abraham. Okay. Ngayon sa propeta, last prophet na kasi si ng Old Testament. Ibig sabihin, siya na yung last prophet sa Old Testament. Pero ang dakila sa Old Testament, si Abraham talaga yung pinakadakilang tao diyan. Mas in siya talaga. Pero sa propeta, si John the Baptist. Kasi hindi siya kagaya ng mga Old Testament prophet na bro, na more on prophecy, kailangan mo pang intindihin, kailangan mo pang i-interpret, no? Kailangan mo pa maipagdebate para mapatunayan na yung mga propeta na yon ang tinutukoy nilang Messiah, si Kristo, di ba? May pagtatalo pa nga sa Isaiah 9:6 between Jew and Christian. Si John the Baptist, direktahan niyang tinuturo si Kristo, bro. Yun ang malupit sa kanya, tol. Ganun siya kadakila. Direkta niyang tinuturo. Ako propeta, ito yung Messiah, si Kristo. Ganun ka direkta yung pagtuturo niya. Kumbaga yung linaw ng pagtuturo niya, walang kalabo-labo kasi nasa harap niya na yung pinoprophecy niya. Ganun yung ibig sabihin dakila. Tsaka siya yung last prophet ng Old Testament na manghuhula kay Kristo or magpro-prophecy kay Kristo. Yung prophecy niya, direkta, nasa harap na no? Kumbaga, hindi niya kailangan ng mga na mga symbols, mga tanda, senyales, hindi. Siya, direktahan niya tinuturo si Kristo. So, ganun yung pagiging dakila niya bilang propeta. Uncle, may dalawang trono, di ba? Yung judgment seat para sa Panginoong Jesucristo. Tapos yung great white throne para sa Diyos Ama. Tama? I think isang trono lang yan, bro, kasi Isang trono. sa Revelation 22, isang trono lang. Ba sinasabi mo ba? Pero yung Diyos na si Kristo nasa kanan siya ng Ama. Andun siya, kordero nga tawag sa kanya doon. Tapos yung Holy Spirit, trono niya rin yun eh. Yun din yung trono niya. Lumalabas siya na parang kristal na umaagos na parang ilog na parang singkinang ng kristal. Doon sa trono. Doon siya lumalabas, doon siya nagmumula. So isang trono lang. Doon mo makikita yung Trinity. Konsepto ng Trinity. Pero yung Uncle, yung mga mapipili, yung mga banal, mauupo din kasama ng Panginoon Jesucristo sa Kasi yan, glorification kasi yan, maghahari kang kasama ni Kristo. Kumbaga para kang babaeng ikinasal. Tama ba, Angel? Ito si Angel magaling sa mga ganyan kasi mga trono, corona, sing-sing, no? May sing-sing pa nga, Angel, sa sa ilong. Diba? Sa mga tradition ng mga Jew. So kasi yan, anagogical interpretation yan eh. Patungkol yan sa buhay sa kabilang buhay. So doon mo siya i-interpret. Ano ba yung estado doon sa kabilang buhay? Bakit may trono? Bakit may mga corona? Yan? I think yan, paghahari yan. Paghahari, no? At siyempre yung tinatawag na paikiisa sa divine nature. Pero hindi nangangahulugan na naging Diyos na sila literal kasi may trono. Trono paghahari, which is yung paghahari nila, ang isa sa meaning nun, intercession, paglilingkod. Okay? So, ibig sabihin, kung reyna si Santa Maria doon, siya yung pinakalingkod natin. Lingkod siya ng mga lingkod. So, paano siya nagiging lingkod ng mga tao? Yung pagiging reyna niya. Yun yung paikiusap. Yung paikiusap niya sa Diyos na tayo ay sa kabutihan natin, no, sa mga pag-intercede, no, para madaling sabihin, no.
sa pag-intercede, siya yung pinakadakila kasi siya yung reyna eh. So, sino yung pinakadakila? Siya yung pinakalingkod. Nagiging lingkod natin siya sa intercession. So, ganun siya. Oh, thank you, Uncle. Thank you. So, guys, akyat naman dyan. So, tsaka paki-repost naman yung aming live para dumami. Dumami tayo, no? At nakakalungkot lang yung mga tao na ganun, no? Nagtatanim ng galit sa puso na wala naman kabuluhan. Tingnan mo, sabi niya yung Diyos niya masama't mabuti. Tapos bakit siya galit sa Diyos na kinikilala ng Catholic Church? Porket tingin niya sa utak niya masama yung Diyos. Bakit siya nagagalit? Kung ang pananaw niya, ang tunay na Diyos, masama at mabuti. So hindi ko makita yung prinsipyo niya eh. Actually, gumagawa lang to ng mga mga tao na to. Kaya nabibisit to sa mga tao na to. Lahat daw ng Galit nilalang pa. Diyos. No? Lahat daw Sila ng pa tong nilalang galit. Diyos. Sila pa tong galit na gano'n na nga yung argument, sablay na nga yung argument. Biktima pa sila, babo no. Pag nilikha ng Diyos yung tao, tas yung tao gumawa ng masama na rin yung Diyos. Sa sangkatwiran niya, nilikha daw tayo sa wangis ng Diyos. Bakit? Nung nilikha tayo sa wangis ng Diyos, yung saktong pagkalikha ba sa atin, masama na ba tayo? Babalik pa rin dun sa principle eh. Di ba yung paglikha natin, nasa wangis tayo ng Diyos, eksaktong time ng pagkalikha, nasa wangis tayo ng Diyos, masama na ba kagad? Hindi pa naman. O di hindi pa nga rin pasok yung argument, di ba? Weird dun eh. Sila pagalit eh. Pag pinarusahan ng Diyos yung mga tao sa Old Testament, parusa yun. Hindi yan, trip-trip lang. Ang bihira yan, no? Ay, nako. Si fiction, no? Umiinom ba ang Diyos ng alak? Yes, si Kristo po, Diyos, uminom po siya ng alak. O, nasagot ko na. O, yun yung Diyos namin si Kristo, umiinom siya ng alak kasi nagkatawan tao siya. O, anong problema mo dyan? Anong pakialam mo? Diba? O, umiinom ba ng Diyos ang alak? O nga, umiinom nga na nagkatawan tao si Kristo. Kumakain pa nga ng pagkain eh. Pambira kasi yung Diyos nyo. Diba? Sabi niya brand daw, brand. Sabi ko Brad, hindi brand. Mute ka na lang, wala ka na masabi. No? May problema nito, maingay yung kapitbahay namin. Video okay na naman. No? Kasi ano ngayon eh, Biyernes, no? So, guys, baka may tanong pa kayo ha? Tanong lang. Sige, tanong lang, Uncle. Wala na yung mga kulit. Ayaw umakyat. Minute ko na lang sa baba, no? Nakakapagod lang reply yan. Akyat ka na lang. Comment dyan. Ano yung 144,000? Ha? 144,000 na mamarkahan ng ng Panginoon. 144,000 sumisimbolo yan sa Old and New Testament, pero ang parallel niyan mga sundalo sa angkan ng Israel. Bakit na-describe na sundalo? Kasi nga may typological interpretation diyan. Ako dati naipaglaban, nabasa ko na kasi, pag-aralo ko na kasi ng Revelation. Ganito yan. Dati, nakikipaglaban yung mga Israelita alang-alang sa pangalan ni Yahweh. So, paano sila nakikipaglaban? Mano-mano, physical. Tayo naman, nakikipaglaban tayo, ang pattern kung paano nakipaglaban si Kristo sa dyablo. Paano nakipaglaban si Kristo sa dyablo? Sa kanyang kamatayan. So, yung 144,000 na nakikipaglaban sila gamit yung kamatayan nila. Sa pamamagitan ng kamatayan nila, niluluwalhatin nila ang Diyos kagaya ni St. Peter, yung mga apostol, yung mga martir, yan yung bro. Mga martir. Mga martir yan. Mga sundalo ng Diyos. Pag sinabing sundalo ng Diyos sa New Testament, nakikipagdigma, namamatay yun, kabaliktaran, no? Kung sa Old Testament, sila yung pumapatay, pag nakikipagdigma sila, alang-alang kay Yahweh. Sa New Testament, sila yung namamatay, alang-alang kay Kristo. Kaya yan eh. Si Kristo si Yahweh din. Uncle, posible bang buhay pa si Cain hanggang ngayon? Kasi di ba may marka siya na bawal siyang patayin? Hanggang 7 beses lang yun eh.
Pangalawa, nilipol naman yung mga tao sa panahon ni Noah. Kung umabot siya kay Noah, wala pa rin siyang tsansa doon kasi 8 kaluluwa lang ang nakasakay sa barko doon. Patay lahat doon. Kaya nga bagong tao, ano yan parang ano yan, sumisimbolo yan sa new heavens and new earth, parang ganun siya. Kasi winipe out lahat ng masasama. Ganun. Kaya hindi naaabot si si Cain, mamira. Ano nga aabot yun dito? Ganun siya guys, no? Pangalawa, mayroon rabbinic hypothesis na sa ikapitong generation, pinatay na siya ng maikapito. Ang pumatay sa kanya kamagaan, yung mga apo-apo niya lang din. Napagkamalan siyang hayop. Binantel yata siya. Kalahi niya. Yung tribo niya. Pagkamalan siyang hayop. Yung parang Ano yun, nangyari kay Nebuchadnezzar. Rabbinic hypothesis lang yan. Hindi, rabbinic hypothesis lang yan bro. Extra biblical lang yan. Hindi yan part ng scripture. Kaya hindi na natin yung baga, wala nang mga typological dyan pag ganyan. So yun guys, no? Marang mga cat, no? Taga. Manda dito. Mag-ano ko guys, no? Mag-ready kayo guys. Ganito gawin natin, no? Kasi bira na lang market dito kasi sapat sa tutuusin lang ganito, no? Pag may market dito, susunod na araw, di na-akit ulit yun. Madadala na yun. Ang pera na lang kung matibay siya. Or ma-convert siya, ganon. Pero minsan, market yan ngayong araw, susunod na araw, di na-akit yan. Kasi iba't iba na nakakausap, di na bumabalik. May mga matitigas lang talaga bumabalik pa, no? Kagaya na, The Warrior, no? Ngayon, i-discuss na lang natin itong guys, no? Intercession of the saints. Ngayon, then tanong kayo guys, no? Sana, makatulong ako sa inyo. Ito. So na, ano ba yung question sa intercession of saints na mga Protestant? Common question mo tayo. Ba't ayaw nila sa intercession of saints? Ang common question na natatanggap nyo guys? Bakit kailangan pang tayong magdasal sa kailangan pang pwede naman tayo dumiretso sa Panginoon Diyos o kaya sa Diyos Ama. So, ang tanong mo din diyan, bakit nagdadalanginan din kayo kung pwede naman kayong dumiretso sa Diyos? Kasi nangihingi din sila ng intercession sa mga pastor nila. 'Di ba? Alam ko yan, umattend ako ng mga Bible study, mga born again Baptist, no? Pagkatapos ng Bible study ba yung tawag doon, no? Parang utuan lang naman doon. Pwede ka mag-request ng prayer doon. Ipagdadasal ka nila. Meron silang prayer warrior. Magpe-prayer meeting sila. Kung ano yung mga sinabi mo na dasal doon, idadasal nila yon. So, ang tanong natin, bakit hindi kayo dumirekta sa Diyos? Ang follow-up na nila dyan, follow-up na question nila, kasi buhay naman yung nasa amin. Yung dinadalangin na namin sa inyo, patay na. Ang tanong, anong connection nun sa unang tanong na bakit hindi kayo dumirekta sa Diyos? Mananatili pa rin yung tanong na ganun. Na bakit hindi kayo dumirekta sa Diyos? Kahit buhay pa yan, kay patay pa yan, kay buhay, bakit hindi kayo rumekta sa Diyos? Pangalawa, rumirekta rin kami sa Diyos. No? Pero meron din kaming intercession. Kasi hindi naman magkakontra yan eh. Kasi yung mag-i-intercede, rerekta siya sa Diyos. Diba? Tama? Meron nga kaming rekta sa Diyos. Alang nga naman puro intercede, mag-intercede ka dun sa intercede na naman, tapos mag-intercede hanggang wala nang katapusang loop yan. Siyempre, pagkatas ng mag-i-intercede na yung saints, dedirekta na sa Diyos yon. Kagaya ni Santa Maria, rerekta na siya kay Kristo niyan. Pwede meron nga kaming direkta sa Diyos, so hindi magkasalungat yung rekta sa Diyos sa intercession. Sa pag-i-intercede ng mga na mga saints sa langit. Pangalawa, kung bawal yung intercession, dapat bawalan muna nila yung sarili nila. Kasi meron nga silang intercession, nga so nga lang, hindi nga lang mga banal yung nag-i-intercede.
Sila-sila lang. Tayo, ginagawa din natin yan. Eh, si Ate Mel nga, si Sister Mel nga, sabi ko nga, pag-pray ako eh. 'Di ba? Kailangan ko ng mga prayer ng mga tao, ng mga taong may mabubuting puso. Pag-pray nyo lang ako yun, no? Si D-Watts, so. By the way, malakas ba yung background dyan, guys? Yung background nung taga-patsara ko nga itong ano. Konti lang, Uncle. Konti. Konti lang naman no? Ang next question, buhay yung sa amin. Sa inyo mga namatay na. So, i-accept na natin yung next question kasi hindi talaga siya connected. No? Kung titignan natin, hindi talaga nag-match yung unang tanong sa follow-up question eh. Na tayo na lang mag-create ng question, no. Ayun, nadidistract lang ako sa sa kumakanta. No, nadidistract ako. Ang hirap. Hindi kasi maganda kasi sana yung mga kantang mild lang pag ganito kasi ang sakit sa ulo, no. Ngayon, patay na daw. Ang tanong, kung patay na ba, hindi na ba yan makarinig ng dalangin namin? Ng salita namin sa kanila? Yun yung question dyan. Hindi ba kami nila marinig? Nila Santa Maria, hindi ba kami marinig? Sagutin natin. Basahin natin yung Bible. Naririnig ba tayo ng mga tao na nasa langit? Siyempre, Hebreo 12 talatang 1. Saksi nga sila eh. Pag sinabing saksi, nasasaksihan, nakikita, naririnig. Tama? At isa pang verse dyan, no? Pati yung mga anghel eh. Basahin natin, no? Yung mga anghel nga, as in yung langit, guys, no? Yung kalangitan kasi, hindi yan bingi, yung mga nandyan na kagaya natin. Iniisip kasi nila yung mga nasa langit kagaya sa atin na hindi rin nakikita yung mga bagay na hindi abot ng mata natin. Yung mga nasa langit, iba sila, no? Pabinasa natin sa, I think, Luke, natin sa Luke, Tinan nyo to, guys, no? Luke 15, verse 7. Tama ba? Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Mas natutuwa sila kahit isang tao lang na magbalik loob sa Diyos, magsisi sa kasalanan. Ano yung tinukoy? Langit. Ngayon sasabihin nila, sa panahon na yan, hindi pa naman nakapasok sa langit yung mga yung mga santo, mga anghel pa lang. Part ng intercession natin yung mga angel eh. Di ba meron tayong 3 archangel na mga saints? 3 yun. Dinadalanginan din natin yun. Especially yung pangontra sa Diablo, no? Para labanan nila yung mga demonyo, no? Mga archangel yan eh. Ngayon, ito yung langit sa panahon natin ngayon. Kung ang langit, nakikita tayo, pag magsisisi tayo, nagsisisi nakikita nila at nagagalak sila yung kalangitan, o yung langit ngayon, yung Hebreo 12 talatang 1, kasama na rin yung mga santo doon. Hindi lang mga anghel yun nakakakita. Which is yung mga anghel, wala talaga dapat pagtatalo yan, nakikita talaga nila tayo. Automatic yan. Alam ko kahit i-deny ng mga Protestant, alam ko may doktrina sila na nakikita tayo ng mga angel. Nasasaksihan nila yung mga ginagawa natin. May mga malalalim silang doktrinang ganyan. Ewan ko pagdating sa saints, sablay eh. Pagdating sa saints, hindi na. Kasama naman yung mga saints sa langit. Pag binasa natin dito sa Hebreo 12, Hebrews 12 verse, kasi may nagtanong sa akin ito sa anong tawag dito? Yung isang masugid na na subscriber natin sa sa YouTube. Ngayon, eto direkta, gusto niyo direkta. So, basahin natin tong magugulat kayo dito, no. Alam niyo na to, yung 2 Maccabees. 2 Maccabees 15:14 to 2 Maccabees, basahin ko. Nakataas ang kamay ni Anias habang nananalangin alang-alang sa bansang Hudyo. Alam niyo ba napatay na si Anias dito, yung high priest? Alam niyo kung sino kasama niya? Tingnan niyo Lumitaw naman sa isang dako ang isa pang taong maputi
na ang buhok na ang anyo ay marangal din, na may pambihirang kapangyarihan. Ganito ang wika ni Ananias tungkol sa taong ito. Ito si Jeremiah. O naman, si Jeremiah, si Jeremias. Ano ginagawa ni Jeremias? Patay na si Jeremias. Ang propeta ng Diyos na mapagmalasakit sa kanyang mga kapatid at maalab kung manalangin para sa banal na lungsod. Kita nyo guys, no? Pinapanalangin ni Jeremiah na sa langit na, patay na siya guys, patay na siya. Pinapanalangin niya ang banal na lungsod. Ano yung banal na lungsod? Israel. Pinapanalangin ni Jeremiah. Pati kasama niya pa si Anias. Pag tinan nyo to, si Anias, Makabian era na to, pero patay na siya. Namatay na siya. Pero sa panahon to ng Makabeyo, no? Samantalang si Jeremiah, ano pa to eh? Ano bang taon to? Mga 500 to 600 BC pa to eh. Jeremiah eh. 'Di ba? Eh ano na yung Makabeyo? Paghahanda na to sa paparating na New Testament. Tapos magkasama sila ni Anias. Yung si Anias, pari yan sa Makabian ng mga Makabeyo. Pari yan siya dyan. High priest siya dyan eh. Hinalal siya dyan bilang high priest pero namatay na siya. Anong ginagawa nila sa langit, guys? Actually, hindi pa naman langit to, totally langit. Kumbaga ano pa lang to, Abraham's bosom pa lang to. Kasi wala pa naman yung ano eh, yung kamatayan, yung pagkamatay ni Kristo doon pa lang kasi nagkaroon ng ano eh, harrowing of hell, 'di ba? Yung nasa creed natin, no, pinuntahan niya yung mga namatay na tao doon sa Hades, no. Pero kahit nandun sila sa Abraham's bosom, guys, no? Tingnan nyo, ipinapanalangin nila yung banal na lungsod o yung mga tao. Ipinapanalangin nila. Dati pa pala yan. Oh. Before ascension pa yan, guys, ha? Wala pang hindi pa nga fully sila dyan na ano eh, beatific dyan eh. Hindi pa nila dyan totally nakikita ang Diyos face to face dyan. 'Di ba? Kasi kailangan mo na si Kristo magkatawan tao para puntahan sila doon at si Kristo ang daan sa Ama. Lahat ng tao, walang exemption. So meron talagang intercession. Ayan o. Si Jeremiah o. Oo, nag-intercession sila. Kaso nga lang, sad to say, ano nga lang to. Book of Maccabees, hindi nila tanggap to. Tayo magawa dyan, no. Ayan natin sila. Ito si O4. Ito, Uncle, may bisita na tayo. Bisita na tayo dito. Ayan, si 04. 04 ng religion, bro. Ayan. Baka mag-type pa sa baba, ha? Huwag nyo na i-type sa baba. Minsan nagtatype. Magandang hapon. Ayun. Magandang hapon, magandang Uncle. Anong religion, bro? Roman Catholic, bro. Oy, Catholic din to. Kamusta? Isa akong servers of the altar. Oo. Ayos, Ano to? Mga altar servers, mga ano sa simbahan, no? Ayos. Ito si Brother Mel. Brother Mel, anong religion, bro? Brother Mel. Gusto ko lang sumali o baka may mga katanungan sa iba ba? Oh. Babae po ako, sir. Ano to? Ay, Uncle, si ano to? Si Sister Sorry po. Mel. Ano to? Nanonood sa YouTube siya lagi. Yes. Akala ko, kasi... okay. Ikinig lang po. Si Madam. Oh. So, yun. Ito si, Miyamoto. I think Catholic din to, bro. Miyamoto. Uncle, bababa ako para makakyat yung mga Protestant. So, bababa ako. Magpapakyat ako. Oh. Hindi, Uncle, ako baba mo kasi nagdadrive ako, Uncle. Pakibaba Ito si ano ako. na, si Ay, Uncle si Fred, Uncle Uncle. Fred pala to. Pakibaba ako. Ayun, si Uncle Fred, Nagdadrive ako. nagdadrive eh. Oo. Si Uncle Fred, kanina nakita ko may binubugbog to kanina umaga eh. Sumagot ka! Pakibaba ako, Uncle. Ito, Uncle. Si ano? Ayan. Si Althea.
Si Sister Althea, I think ito yung SDA kahapon. Ikaw, Uncle, kasapin mo. Kasi nag-usap na kami nito. Baka mamaya yung kapangyarihan mo yung gagana kay Sister Althea. Try mo, Uncle. Isa siyang SDA. Sister Althea, SD ka? Sister? Sister Althea, marunong yung magsalita, Uncle. Ayan, basta salita yan. Yan. Magandang hapon po. O, sabi ko sa iyo eh. Good afternoon, sister. So, may katanungan ka po ba patungkol sa Katoliko o gusto mo po kami magtanong sa'yo? Kayo na lang po magtanong. Sige, ako na lang po magtatanong. Ganun, Sige, ako na lang. Ayan. So, tanong ko lang, sister, okay ka lang ba dyan? Kamusta po kayo? Okay lang po. Yes, so, tanong ko lang, sister, kayo ba, galit ba kayo sa imahe ni Kristo? Hindi naman ako nagsasabi galit. Hindi naman po. So, ginagamit nyo rin ba ang imahe ni Kristo? Hindi po. Hindi nyo ginagamit. Bakit hindi nyo ginagamit yung imahe ni Kristo? Kilala nyo ba siya o hindi nyo siya kilala kaya hindi nyo ginagamit? Kilala, syempre po. Kung kilala nyo, bakit hindi nyo ginagamit yung imahe niya? Sa Hebrews po, ano ba yun? 11:1 ata. Kung faith is the substance of sin. Kung naniniwala po tayo kay Kristo, kahit hindi siya natin nakikita, nandun naman po yun sa puso natin eh. Di ba po? Hebrews So, 11:1. kahit hindi nakikita. So, ibig sabihin, may possibility na nakikita siya. Ngayon, halimbawa, nakikita namin siya, tapos, worship namin siya, okay yun. Pero kung worship namin siya, kahit hindi namin siya nakikita, okay pa rin. So, hindi sinabing hindi pwedeng magkaroon ng imahe. Actually, hindi to patungkol sa imahe ni Kristo kasi yung imahe ni Kristo, visible image talaga yon, hindi yun invisible. Ang sinasabi mo dito, kunyari yung mga angels, yung paraiso, yung paradise, yung kalangitan, hindi mo pa yan makita sa ngayon. Pero may kasiguraduhan tayo na totoo yan. May impyerno, may purgatorio, may langit, may Diyos. Yan yun. Nagtanong po ako po tungkol, ano po ba yung purgatorio? Kasi sinabi kasing purgatorio, pagdadalisay yan eh. Di yan basta parang nakakatakot na title sa horror movie. Purgatorio. Pagdadalisay ang ibig sabihin yan. Sige. Question. Pag namatay po ba yung tao, automatically direct na pupunta na po siya sa langit o pupunta siya sa impyerno? Yung purgatorio kasi, iyan yung judgment. Papadaanin ka sa apoy para mahayag kung ano yung gawa meron ka. Pag ito'y masunog, malulugi ka pero maliligtas ka para ka nagdaan sa apoy. Pero kung ang gawa mo ay puro kabanalan, ginto, mamahaling bato, diamante, lalo kang lilinis. Mapupunta ka na ng langit. Pero kung may mga gawa ka na gawa sa yari ng kahoy, dayami, ano yan, unang Korinto 3 talatang 15. Basahin ko letra por letra yan. Ayan talaga yung konsepto ng purgatorio pag mamatay. Kailangan mong dumaan sa apoy para maligtas. Sabi dito, o di hahatulan ka na, Hebreo 9:27. O sa talatang 13, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sa pamamagitan ng apoy. O yun yung paghatol sa'yo. Ibig sabihin, ano yan, kitang-kita talaga yung gawa mo. Kasi yung araw kasi, pag yung araw kasi yung nagbibigay, nagpapahayag kung ano yung mga nasa mundo. 'Di ba? At yung araw, kung minsan, pagkang gawa mo hindi makatagal sa araw, nasusunog, natutunaw, kagaya ng mga clay, kandila, nasisira. Pero kung ang gawa mo diamante, lalong kikintab yun. 'Di ba? So ngayon, ganun din yung tao. Mahayag din sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito'y mahayag sa pamamagitan ng pagsubok sa apoy. At ang apoy ang susubok sa bawat uri kung gawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinumang tao may tayo sa ibabaw ay mananatili, siya tatanggap ng gantimpala. O di gagantimpalaan pala tayo batay sa mga gawa, no? Hindi na yan eh. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagamat siya ay maliligtas, ngunit sa sa pamamagitan ng apoy. Para ka maligtas, kung masira, may mga gawa kang nasusunog, 'di ba? Yung gawa mo nasusunog. O ibig sabihin may mga kasalanan ka.
nasusunog siya. So, maliligtas ka, dadaan ka sa apoy, tuluyan na yung lilinisin. Ganun yung purgatorio. Saan po yun? Sa yung may ano po ba? May specific po ba? O nakalagay po ba sa Bible yung literal? Yung word for word na purgatorio. Yes, word for word, purgatorio, Hebreo 1 talatang 3. Feccatorum, feccatorum, basahin ko na nga lang Latin Vulgate to. Letra por letra talaga kung word for word talaga yan, word for word. Nandiyan talaga yung salitang purgatory at ang source nyon, yung redemption na ginawa sa atin ni Kristo, yung Saan po kanyang yan? dugo, letra por letra. Saan po Hebreo makita? 1:3, basahin ko po. Basahin ko po dito sa King James. Latin, may Latin Vulgate ka dyan? Wala ba akong Latin? Pero O, ba't babasahin mo? Ano ba yung wikang purgatorio? Kasi Latin kami, Latin right nga kami. Galing kasi kami sa panahon ni Kristo. Sa panahon kasi ni Kristo, merong Hellenica, yun yung Greek. Merong Romanos or Romania, yun yung Latin. At meron ding Hebrew. O, yun yan, tatlo yan. May Aramaic pa nga. Walang English sa panahon na yan. Para babatayan natin yung King James Version. Ba't kasi ginagawa niyong batayan yung King James Version ng word for word ng mga doktrina ng Catholic Church? Alam niyo naman ng Catholic Church, sinauna pa kami. Doon pa kami sa panahon ni Kristo Pag panahon pa ni Kristo, wala pang King James noon. pabasa na lang po sa Hebreo chapter 1. O babasahin ko Hebreo o Latin Vulgate. Kung Kasi- Tagalog po, may Tagalog po ba? Well, di nga kami Tagalog. Hindi nga Tagalog yung... Sister, may tanong ako. Uncle, kausapin mo na. Paano po namin Sister. Paano po yun Latin? Sister, okay lang ba magtanong ako sa iyo? So, Sige po. ang paggamit ba ng imahe, yan ba ay paggamit ng pala nito, pagiging idolatry? Pag ginamit mo yung imahe Yan, patungkol nasa mababaw ulit. Diyos. Yan, Oo. correct naman tayo dyan. Yung paggamit ba ng imahe, yan ba ay paggamit o yung tinatawag na idolatry kapag ginamit mo sa pangangaral patungkol sa Diyos? Ito po. Pakisagot naman, te, yung tanong ko. Kasi nahirapan ako magpaulit-ulit. Okay. Di ba po sa Exodus chapter 20? Yes or no lang muna tayo, te. Ako. Yung Andun po yung- last question na to, te, ha? Huwag, sana hindi na ko ulit. So, yung paggamit ba ng imahe patungkol sa pangangaral ng Diyos, kapag ginamit mo yung imahe at nangaral ka patungkol sa Diyos, nagkakasala ba ako ng idolatry? Hindi po tayo makajudge kung nagkasala tayo. Hindi kasi tao lang po tayo eh. Hindi. Doon tayo. Te, kasi, di ba, doon na tayo kasi kung gumagamit ng imahe patungkol sa Diyos. Kaya kapag gumamit ba ako ng imahe, no, at nangangaral ako patungkol sa Diyos, no, gamit yung imahe, nagkakasala ba ako ng idolatry? Ang sagot lang po dyan, nandyan po sa Exodus chapter 20. Yes or no lang muna tayo, te. Kasi, Di ba po, nakalagay ginagawa po mo, te, huhulaan ko pa kung ano yung sagot mo. Wala naman yes or no doon sa Exodus, Uncle. Hindi, ang sagot ko lang po, ganito lang. Kung, Yes. Yes or no muna daw. Bago mo kami bigyan ng talata, sagot ka muna ng yes or no, tapos Mm. tsaka mo i-explain. Kasi ang ginagawa mo kasi, te, dapat tuhulaan pa namin yung sagot mo. Hihintayin pa namin. Ano po? So, ulitin ko ha, last na to. Sana, te, huwag mo na akong pahirapan ha. Yes na po. So, ulitin ko lang yung tanong para maintindihan ng mga nakikinig. No? Ang paggamit ba namin ng, kahit sino, kapag gumamit ka ba ng imahe para ipangaral ang Diyos, no? Gamit ang imahe, nagkakasala ka ba ng idolatry? Yes or no? Yes. Okay. Uncle Boy, pakibukas yung camera ko, Uncle. Ayun, pakilakihan ako. Oo ba? So, dito, Okay. nangangaral kayo, meron kayong ginamit na imahe. No? Pero Libro hindi nyo po to. namin sinasamba. Ulitin ko, wala tayo sa pagsamba. Sabi ko, pangangaral. Nagsabi ka, yes. Pangangaral pa lang Eto na, kumabig na, kumakambyo na. Ni Miss Ellen G. Eto White. na ha. Wait lang, sister. Sabi mo kanina, kapag gumamit ka ng imahe para mangaral, hindi ko sinabi para sumamba. So, sabi mo, para mangaral. No?
nagkakasala ka ng idolatry, nagbigay ka pa ng Exodus. No? Ngayon, kumakabig ka na ate, binabawi mo na ba yung unang sagot mo? Kristo natin yan, na kinopya nila, yung yung depiction. Medyo Si long Kristo hair, ba to? hanggang balikat. Si Kristo to, si Kristo. Pero nakalagay po sa Exodus chapter 20, sabi niya po, thou shalt not make Ate, naririnig mo ba yung tanong ko, te? Nagkakapang-abot pa ba po kasi tayo? pinakita niya po sa amin yung Desire of Si- Ages. si Chris- si- po yan ni Ellen G. White. Si Kristo ba to? Oh, long hair. Kaba yan yung Semi-long hair para hanggang balikat Totoo pala. Si Kristo ba to, ate? Si Kristo to? Kinopya sa atin, Uncle, kinopya. Oo. Ayan na sumagot. So sabi ni ate, kapag nangaral kayo, gumamit ka ng imahe para mangaral, nagkakasala ka ng idolatry. Tama ate? sa ano po yan, pinapangaral po yan sa Desire of Ages. Kaya nga, sabi mo kanina, Pero kapag po, nangaral ka, pero teka hindi lang po ate, ulitin ko lang yung sinabi mo kanina. Huwag po kayo gumawa ng... Ulitin ko lang ate yung sinabi mo, yung tinatakasan mo. Oo, yung tinatakasan mo, ulitin ko lang. Sa lupa man yan. Hindi mo sa langit yan. Sabi ni ate kanina, kapag nangaral ka, no, at gumamit ka ng imahe sa pangangaral, nagkakasala ka ng idolatry. Nag-yes siya. Bumasa pa ng Exodus. So inaamin mo, nagkasala kayo dito. Yes or no? Ayan, sa Pero yung Exodus yan. Exodus po, ayaw niyo po tanggapin. yung Ulitin ko Exodus. ulitin ko yung tanong, sister ulitin ko yung tanong. Nung sinabi mo na nagkakasala ka ng idolatry, kapag gumamit ka ng imahe sa pangangaral, inaamin mo ba nagkasala kayo dahil Hindi gumamit? po namin yan sinasamba. Ulitin ko, doon tayo sa nangangaral, hindi sa pagsamba. Pangangaral Pangangaral lang na daw paggamit ng imahe. Sabi mo, imahe, kapag gumamit ka ng imahe sa pangangaral, ayun yung tanong ko Hindi ako nagtanong na kapag gumamit ka ng imahe sa pagsamba. Pangangaral, ang tanong ko. Ang sabi mo kanina, O, kapag gumamit ka ng imahe, teka lang, sister. Sister, wait lang. Sige, Ang sige sabi po. mo, ang lino ng tanong ko. No? Kaya, ang ginagawa mo ngayon, umiiwas ka na. So, ang lino ng tanong ko kanina, kapag gumamit ka ng imahe sa pangangaral, sabi mo, nagkasala ka. Wala pa tayo sa pagsamba. Paggamit pa lang ng imahe sa pangangaral na tinatanong natin. So, sabi mo kanina, yes, nagkasala. Exodus, blah, 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 blah. O, di ba? O ngayon, inaamin mo, nagkasala kayo dito. Gumamit kayo ng imahe. Oh, nagkasala po kami. Ayun! Salamat sa Diyos. Amen! Ba't naman kayo nalabag yung 10 utos? Ate, masama. Ayun! Samba yun. Ayun! Nagkasala pa rin kayo. Nagkasala pala. Inamin na. Masama Amen! magkasala. Ano po yung ang Catholic defender ko? Oo. Thou shall not make an engraven image. Correct, Pero yung, correct. yung ano Tama, po, yung tama. kahoy, ginawa niyo po, Naman. diba? Parang luran. Correct. Halikan. Correct. Ayan. Yes. Salamat ate. Alam mo, simula ngayon ate, paborito na kita. Promise, paborito Thank you na. po. Yes, sana lagi ka nandito ha. Sala. Ayan. Pambira yan. Ba't kayo nagkakasala? Ate, masama yun. Ayan. Kung ano lahat hindi tayo makasasala, diba? Sa ano Oo nga naman. Hindi naman po perfecto. Sabihin Mortal natin, sin yan ate. ano ba tayo? Hindi naman tayo perfecto. Tao lang kasi tayo. Correct. Correct. Isang Hindi naman tayo perfecto. na makasalanan. Tama naman. Umamin na lang, nahirapan. Umamin. Natin pwede yun. Pero yung Mga kamalian, picture pa. Ang ganda yung mga picture pa dyan sa loob. Ang dami yan. Sa katel mo? Oh. Oo nga, no. Oh, di ba? Kung ginamit ko sa pangangaral yung imahe. No? Oh, yan oh. Ang tanong ko, yung mga Hudyo sa kalendaryo nila, yung mga Hudyo sa kalendaryo nila, Uncle, may mga buwan, may mga drawing na buwan. Nagkasala din ba mga Hudyo? tapos na po yung Sabat Naulit na ulit. Pero, ate bakit naman tanda po? mo, simula ngayon, paborito ka na namin dito. Akit ka lagi dito, ha? Oo, bait si ate, umaamin sa kasalanan si ate. Maganda yung pag-amin sa kasalanan kasi ano yan. Kasi pag kaligtasan natin, ang Panginoon naman po. Correct. Kasi, Dapat may wala na kalakip akong na tanong, ate, ha? pagsisisi. Simula ngayon, best friend ka na namin, ha? Dito Sige ka po. na lagi. Yan.
Ayun, oh. Parehas na para sila sa Kasi, si Uncle Boy kasi, salbahe talaga to si Uncle Boy. dapat may pagsisisi pala yan ang nagkasala eh. So pinagsisisihan nyo ba na gumawa kayo ng aklat na ganyan? Siyempre, if we confess our sin, God has be forgiven us. Hindi naman sila misnabil sa amin na Oh. Hindi. Ang ibig sabihin natin, pinagsisisihan nyo ba yung paggawa ng aklat na yun? Pinagsisisihan nyo ba? hindi po. Ay, ba't di nyo pinagsisisihan? Ay, hindi pwede Kasalanan. aamin lang. Kailangan magsisi din. Ay, Di ba, sabi nga lahat sa ng Matthew kasalanan na- 8:17-19, sabi niya, go ye therefore and teach all nations Oh. and baptizing them in the name of the Father and to the Ate, Son and to ate. the Holy Spirit. Di ba po? Ate, di ba ate, lahat ng kasalanan pinagsisisihan yan? Oh, if we confess our sin, God has be forgiven us. Yes, yes. So, ibig sabihin, yung paggawa nyo ng imahe, ate, yan ba ay kasama sa pagsisisi nyo dahil gumawa kayo ng Kanya po imahe? ba yung Dapat paggawa susunugin yan. O pwede? Angel, Ate, Hindi ko ulitin ko. kasi- Di, ito, kaibigan ko to si Ano po ate. sa inyo? Di, sa amin kasi, yung imahe namin, hindi yan kasalanan. Sa iyo, tinanggap mo, kasalanan yun. dapat susunugin yan, Angel. Eh, paano na? Oo, ngayon yung, Ay, yung ano po, yung ano, yung... ate, doon tayo sa laws nyo. Hindi nga po. Doon tayo sa batas nyo. Isa lang po. Brothers, Kaya nga- brothers. Marami kayo sige, kasi sige. dito. Mag-isa lang ako dito. Oh, Pero- mag-mute Sige, ako. sige, Kayo sige, lang sige. muna. Mag-mute kami. Sige. Go. Exodus. Doon na tayo sa mabababaw. Yeah. O, sige ate, ano yung sa Exodus ate? Na huwag kang gagawa ng imahe. Thou shalt not make unto any baby image. Oo, tama siya. Oo. Tama naman yun kasi idol yun eh. Imahe ng mga idols yun na huwag mong gagawin. Eh, si Kristo, hindi naman namin idol yan. So, ganito, sister. doon tayo sa kasalanan. Sabi mo kasi kanina, inamin mo na nagkasala kayo sa paggawa niyo ng imahe. So, ang kasalanan ba na ginagawa niyo o nagagawa niyo kapag nagkakasala ba kayo, inihihingi niyo ba to ng tawad at pinagsisisihan niyo ba? Dapat yan may tanoya eh, no? Ganon klaseng pagsisisi. Alam mo naman, si ate, masarap kausap to si ate, maamin to na nagkasala sila sa paggawa ng imahe. So ate, yun, pinagsisisihan po ba o pinagsisihan niyo ba na gumawa kayo ng imahe? Mabalik po ako mamaya at tumatawag yung boss ko eh. Sige. Ay, sige ate, salamat. Ano Salamat pa po. ate. God bless po sana may natutunan kayo sa araw na to. Oo. At least alam nila na nagkasala sila. O mga SDA ha, pambira kayo. Sinalabag niyo yung unang utos. Pangalawa na siya sa umamin ng galing. Si ano, napahamin mo dyan si ano eh. Si Reniel, dati umamin. Oo. Diyan lang kami nagkasala sa paggawa na yan. Pambira. Pambira yun. Ayun, talaga makasala. Ano yun eh. Rebulto ni ano yun eh. Nebuchadnezzar yun eh. Pambira. Tama talaga to sa mga... Ito, ibahe to ni Kristo eh. Sabi nila, ang paggawa ng imahe at paggamit ng imahe sa pangangaral ng Diyos ay pagkakasala. Sabi nila, Uncle, yung mahaba daw buhok, nasa lalaki na ganyan, kasalanan daw yan. Alam ko sa SDA, Uncle, sa moral interpretation. Hindi ko sure, ha? Pero pagkaalam ko, mahigpit sila sa Uncle, sa yung pamumuhay Sa na, sa buhok, saka bawal yung may hikaw sa kanila. May mga ganyan sila, ha? Ngaso nga lang, nakita ko dyan, medyo naka-inline yan sa depiction ng imahe natin, yung buhok diyan ni Kristo umabot hanggang balikat. So, alamin ko nga yan yung ganyan nila. Kasi mahigpit sila eh. Mahigpit sila eh. Tuwan-tuwa yung mga kaibigan natin sa baba. Ay, mga SDA, makasalanan. Pagsisihan niyo yan. Dapat pag pinagsisisihan, may gawang gagawin. Susunugin dapat nila lahat yan. No? Kasi Diyosan yan eh. Ang weird tuloy pambira. Naging weirdo na tuloy yung SDA. Umamin man. Oo nga, ang hirap niyan eh. Kasi kapag ganyan yung prinsipyo nila, gumagawa din pala sila, no? Ang hirap talaga ng sitwasyon nila, no? Sarado isip nila, pero nilalabag nila. Kasi imahe talaga ni Kristo yan eh.
Ngayon pag tinanong mo, pag dininay pa rin, pag nagsinungaling, kaninong imahe yan? Di si Renier, kilala si Renier. Ito na yung ginamit ko kay Renier. Si Rainier. Oo, yung Umamin si SDA. Rainier nun no? Like, oo, dyan lang kami nagkasala. Sabi tawa. Aminado rin eh. Sarap kausap ng mga kaibigan kong SDA. Maamin sa pagkakamali. Actually, Angel, sa Jew, yung mga Jew, hindi naman sila din, parang walang imahe totally. Bukod dun sa mga sacred image nila. Lalo yung mga modern Jew, may mga imahe sila ng mga mahal sila sa buhay. Pero alam nila yung 10 utos. May mga imahe din sila, Angel, mga natagpuan sa mga sinaunang sinagoga nila na may mga imahe ng mga ng mga propeta. Pakita ko sa'yo, Angel. Umahiyatan nila Moises to eh. Yun ako nga. Kasi inaaral ko yung tractate nila about sa mga Diyos-Diyosan. So pinagtatalunan nila yan dun eh. Ayan, Angel, oh. Sinagoga nila puro imahe, Angel. Oh, yan. images. Oo, mga Jewish synagogue yan, Angel. Andiyan yung imahe ng mga prophet sa mga pader. Yung nakikita ko dyan, imahe ni King David yan. Nakita, alam mo ba ito? Alam mo to? Alam mo pala, Angel, di mo sa sinabi, ngayon ko lang nalaman yan. As in, ngayon ko lang nalaman to. Ngayon ko lang nalaman yan eh. Yung sinabi, Angel, umbira ka. Ayan, King David yan. sa Jewish yan, Angel. Ayan, kanino ba to? David ba to? Solomon? David. Kay David to? Ayan, yan, paano yan? Mga Hudyo yan, guys, sila man yung unang sumusunod sa 10 utos. Bago yung mga Kristiyano sumunod, sila ang unang sumunod dyan. At mahigpit sila. Kung sa totoo lang, kung para sa Kristiyano, mahigpit sila pagdating sa mga Diyos-Diyosan. As in, radical masyado yan. Hindi yan basta-basta yung mga yan. No? Ganun sila. Kasi ang ginagawa ng mga rabay, para hindi nila malabag yung mga utos ni Moises, nagagawa sila ng bakod, Angel. Bago mo pagawin o bago ka pa umamba, may bakuran na. Ganun yung ginagawa ng mga rabay. Nagagawa sila ng fence para harangan yung isang tao. Kumbaga, hindi ka na makaamba kasi dahil may mga bakod nga. Parang ganun. Hindi ka na makakatabid sa pagkakasala kasi binabakuran na nila. Pero yan, mahigpit sila, guys. Pero yan, may mga imahe sila ng mga sinaunang naman. Ito, hanapin pa natin dito. Pero ito, alam mo ba dito? Ayan, diba? Ito, imahe ng rabay nila. Sino bang rabay ito? Namutan ko na. Tapos, ayan, may mga aklat, scroll sila, ayan, may imahe. Tapos, yung nila, yung kalendaryo nila, may mga imahe ng buwan. Pinagtalunan nila yan kasi nagtatalo naman lagi yung mga rabay bago sila mag-create ng ng decree. Sa atin decree, sa kanila naman yung ruling, kung ano yung ipapatupad na batas para hindi malabag yung kautusan ni Moises. 'Di ba? Ito, magpakyat tayo. Ang dami nagko-comment dito. Ay, naman umakyat. Mute kita dyan sa baba. Umakyat ka, ha? Para makausap ka namin dito, ha? Puro lang comment to mga to. Andito kami, guys, hindi para magbasa ng comment ng mga protestante. Andito kami para makipag-usap. Bira, puro kayo comment, Ultimo nga yung Angel, yung itlog, binigyan nila ng sample yan, hindi lang imahe, Angel. Ano sila? Sila? Pero mayroon nagbigay ng hypothetical. Paano pagka yung itlog nilagay ng isang pagano para sambahin? Pero hindi pa niya nasamba. Pero nilagay niya na yon para sambahin. Ano yun? Ganun yung ginawang hypothetical ng isang niya na yun para sambahin. So, ito na, umakyat yun? Ganun yung ginawang hypothetical. Boy Plumber. Hello bro, anong church mo, Brad?
Oo, nakakyat na ko ha. Dati Opo, nakakyat ako, nakaakyat ka hinulog nga niyo po. ako. Opo, anong church mo Ngayon, po? pinakyat niyo ako. Pinakyat ka po, Tatlong anong church beses mo na po? ako ninyo pinakyat. Ano ba naman? Wala nang hulugan ha. Sino ba? Pwede ka ba Sumbagalito? makausap, bro? Makakausap ka ba namin ng maayos? O magsasalita Wala nang ka lang, hulugan? hindi namin Bro, makakausap ka ba namin ng maayos o magpapasaway ka? O noon, nakikusap ako ng mayo sa inyo, hinulog Tay, ako. hindi naman namin kayo, sino bang umaway sa'yo dito, Tay? Binaba ko na, Angel. Binaba ko na. Nakakagaw Ay, ko nag-usap. pinapagalitan tayo dito at ginagawang masama eh. Pambira. Pinakyat na nga. Pinagalitan pa tayo. Ano ba naman yan? Nasermonan pa tayo. Ewan ko ba dito pa mga... Eto si Alexandria na lang, o sabi natin. Nasermonan pa tayo ni Tatang eh. Kala mo, naman, ano eh, nanghingilan ng malunggay ni galit. Alexandria, bro, welcome sa live. Ano yung church mo, bro? Yeah, good afternoon po. Orthodox po ako, Orthodox Christian. Oh, Orthodox, welcome. Welcome, bro. Welcome sa live. Mga Catholic kami. Amen, brothers. Yun, no? Eto, kasama mo to si ano. May Orthodox dito kaming kaibigan to si ano. Si Pinoy. Ayan, Orthodox to. Follow mo siya, oh. Oh. Diba? Dala akong latigo, bro. Mamira, lalatigo ka ba, Angel? Ikaw talaga eh. Bakit tayo ba? Sermonan pa tayo ni Tatang. Natawa talaga ako kay ate. Kumamin. Pinipilit mo kasi. Yung sudo nga naman, pipilitin mo sumagot yes or no. Ikaw talaga. Oo, diyan kami nagkasala kami. Nagkasala pala eh. Ang ganda talaga na ito, Angelo, sinagogo. Sina mo, na? Oo. Ang sinagog na yan, ha? Hindi yan templo eh, di ba? Kasi yung templo nila, malaki yun eh. Yung sinira, yung biniba. Parang chapel yan eh, synagogue. Oo, parang maliliit na ano yan. Chapel, tama. Kasi yung templo, gaano ba kalaki yun? As in, malaki talaga yun. Yung templo, parang basilica nila yun. Oo, malaki yun. Malaki siya. Tawa Ayan, ko talaga kay ate, di ako get over ah. Uncle, anong tawag dun sa Temple of Solomon? Di templo sa Jerusalem. House of David, bro. Ayun, House of David. Kasi kay David yun una nasabi. Si siya lang yung gumawa talaga. Pero si kay David pa yun, di ba? Na-mention. Oo. Di ba may mga ano din Kaya doon, nga mga after ni Yes. David, mga angel. Nakasirapim. after ni David, tas after ni Solomon, kay Eliakim na, di ba? Sinabi, I will give you the keys of the house of David. Mm. Leader yan, pagiging leader, no? Hindi sila iconoclast per se na halos wala ng imahe. Kasi ito hindi na biblical to, hindi na inutos to na lagyan nyo ng ganyan yung mga sinagoga. Diba guys? Ang alam lang natin yung templo, pero itong mga sinagoga, yan, ng mga imahe. Tsaka ang typical na humahalik sa bato ay yung mga Jew. Hanggang ngayon, pag pumupunta sa Jerusalem, hinahalikan nila yung pader Oo, na bato. nagpipilgrimage sila. May pilgrimage sila, Uncle? Sana yung pilgrimage. Kunyari, may ani sila, yung tinatawag na ikalawang ikapo. So, pilgrimage yun, bro. Pupuntahan talaga nilang Jerusalem. Pupunta talaga sila doon. Doon sila kakain sa templo, silang pamilya. Tanda yun ang pagpapasalamat nila sa ani na natatanggap nila. Oh. Pilgrimage yun, talagang pupunta sila doon, lalakbay talaga sila doon. At yung gagamitin nilang paglakbay, pag malayo masyado yung Jerusalem sa kanila, ibebenta nila yon yung ikalawang ikapo. Kasi yung unang ikapo, binibigay yun sa mga pare. Yung pare yung kumakain. Pero hindi yun basta merienda ng pare guys ha. Hindi yun ibinigay sa pare para meriendahin or para gawin niyang budget niya. Hindi. Binibigay yun sa pare, yung ikapo na yun. Si Kristo ang sinisimbolo nun. Ang tawag doon ay banal na bagay. Banal yun, hindi yun ordinaryo. Hindi mo yun itatrato na parang, parang budget or
pagkain ko to sa ganito, hindi. Banal na pagkain yun or banal na bagay yun. Ngayon, meron ikalawang ikapo. Pag malayo sila sa Jerusalem, so kailangan pag pupunta sa Jerusalem, ang gagamitin mong paglakbay, yung pera na pagbebentahan nun. Pag malayo. Pero pag malapit, kakainin nila dun yung ikalawang ikasampung bahagi. Pero pag malayo, ibebenta nila yon yung ikalawang ikasampung bahagi. Then, lilipat yung kabanalan dun sa pera, Uncle. Dun lumilipat yung kabanalan sa pera. Ang galing, no? Nagiging banal yung pera. Tapos pag naging banal yung pera, iyon yung gagastusin mo hanggang makarating kayo pamilya sa Jerusalem. Kailangan sa Jerusalem. May mga nakatakdang lugar. Kahit sa Torah, mababasa nyo yung mga takdang lugar. May mga takda-takdang lugar silang sinasabi, no? O kakainin niya sa takdang lugar, sa gantong lugar, sa gantong lugar. Mahalaga yung lugar, as in, no? So, punta sila doon. Kinakain nila yon hindi para magmerienda lang, hindi. Tanda yun ng pagsamba nila. No? Ayun talaga, shadow talaga sila sa Christianity, no? Ganon sila, no? Oh, tama yan si good afternoon po, madam, no? Si Mary's daughter, no? Pilgrimage to Jerusalem, yan, practiced by Jesus and yes, kuta nga si Jesus Christ. Yung 'di ba tuwing winter, meron silang Hanukkah. Tumatapat 'yun ng December 25, nagse-celebrate nun si Jesus Christ. 'Di ba? Kaya kung mapansin nyo, bakit siya hinahanap ng pamilya niya? Bakit naghahanap? Kasi, birthday niya yun. Nahanap siya, nandun siya sa templo, di ba? At natapat yun ng Hanukkah. Ang cross parallel niyan, Maccabees. Kaya nagdidiwang siya tuwing birthday niya sa templo, di ba? Sa bahay ng kanyang ama. Ganon siya magsalita eh. Kaya nga nagagalit sa kanya yung mga Hudyo eh. Sa bahay ng aking ama. Dapat pag ganyan sa mga Hudyo, Panginoon lang. Hindi mo pwedeng tatawaging ama. Pwede mo lang gamitin yung ama. I think pag group prayer, pag grupo kayo. Yan, ama nyo si Yahweh. O syempre yung Panginoon lang, Adonai lang, diba? Hindi pwedeng gagamitin mo yung ama. Pero si Kristo, iba yung sa kanya eh. Diba? Parang personal na ama niya talaga yung, kaya doon parang pinapantay niya yung sarili niya sa Diyos, parang gano'n. Yun din yung Yung para tinuro si niya Mary's sa atin. daughter, Uncle Boy, no? Good evening po, madam. Si Sa Madam. baba. May advice ako sa mga nanonood sa YouTube saka sa baba, Uncle. Advice to ng bilang isang Kristiyano. Kung gusto nyo magkasala kayo, mag-SDA kayo. Oo, din. Oh. Kasi sila, magkakasala daw pala sila. So yan, gusto nyong magkasala, madali lang. Mag-SDA na kayo. Namin nagkasala paggawa ng aklat. May picture sa akin. Ang bira to Paggawa nila ng imahe. Diba? Pinaamin. Ang galing niya, Uncle. Sukat Ang pa galing niya, amin Uncle. magkasala sa aklat. Pambira yan. Kung may magdanakaw, Uncle, dapat ikaw talagang kumausap. Aamin at aamin. Ang galing mo. Napaamin pa yun. Hindi kasi Pati ba? sabi nila. Pati Pagdating cover sa ng imahe. aklat na dali mo. Kaya Hindi kasi, may image, sabi ko, tanong ko kasi, kapag gumamit ka ba ng imahe ni Kristo upang mangaral, o imahe ng Diyos upang mangaral, nagkakasala ka ba ng idolatry? Sabi niya, oo. Exodus. Di, paano to? Sabi ko, gumamit kayo. Di namin sinasabi, hindi, doon tayo sa paggamit, pangangaral, wala pa tayo sa pagsamba. Oo, dyan lang. Nung tinatanong mo, oo siya, pero sumasagot na, pero, may pero na. Hindi na sinasamba. Hindi pa tayo sa pagsamba, doon pala sa pangangaral. pero papatawarin naman kami. Sabi. Papatawarin pa na, Uncle. Ikaw talaga, Uncle. May papatawarin naman pala yan eh. Gusto mo tayo idamay? Hindi na, lahat naman tayo nagkakasala. Aba, nakikidamay pa. Dadamay pa tayo sa aklat nila, no? Gumawa ng Diyos-Diyosan sa aklat. Kung bakit, pag pumunta ako sa city, may mga SDA doon na namimigay ng libro. Kinukuha ko talaga. Mayayaman yung mga SDA dyan, Uncle. Dito pamphlet lang eh.
Ikaw pa Hindi hingan dito ang dito. namimigay sila ng libro tsaka Bible, di ba? Uncle Fred, Oo, no? madami. Talagang libre lang. Ano Hindi yan, ko alam ano Bible yan, na- mayaman yung mga, malakas mag-ikapo yung mga tao dyan. Siyempre, dollar dyan dito, Angel. Ano, pamphlet ng Angel eh. Bigyan papel. Papel na tinupi, bigyan ka niyan. Ayun, ayun. Diyan, aklat. Ang galing, no? May aklat, no? Galante. May libro sila. Puro imahe kayo libro nila dito. Puro images. Sila pala tumahilig sa imahe, no? Hmm. Eh, dapat nag-Catholic sila. Hindi, yun lang. Imahe ni Nebuchadnezzar, severe talaga yun, tol. Hindi talaga normal yun. No? Yung ba? Pero, Oo, may Diyos-Diyosan sa Bible yan. Nabucodonosor yata ang pinakamatigas na ulo sa hari na nakita ko eh. Oo. Pero mo, sinabihan na siya ng sinabihan. Grabe. Kasi nagpapaka-Diyos talaga siya. Gusto niya gawin talaga siyang Diyos. May mga ganong kasing emperor. Kahit sa panahon ni Kristo, sinasamba yung mga ano doon, yung mga emperor. Kaya nga, pag binasa niyo yung Talmud, bawal sa kanila yung mga larawan ng mga emperor. Pero depende pa rin. Uncle ha? Tapos naman na yung miss na ha? Hindi Galing pa malapit. naman. Marami yun, Uncle. Talmud na binabasa ko, Mishnah kasi, shortcut kasi yung Mishnah. Shortcut siya, maganda Talmud. Makikita mo Ganda yung yan. background. Ganda yan. Talagang. sabi ko nga after ng Talmud, kaya ano naman, Targums naman. Targum. Hindi ko matatapos yung Talmud, yun. Uncle. Malabo, mahirap kasi iba to. Masyado siyang mahirap siya intindihin. Hindi basta-basta makuha sa isang upuan to. Tsaka isa pa lang binabasa ko, ano pa lang eh. Tractate pa lang ng Abu Dasara pa lang, Uncle. A63 yan. Uncle, pwede ka na maging scholar. Hindi, di Oo, ba talaga. pwede? Oh. Totoo. Kasi yan yung mga binabasa ng scholar. Yung Oo nga, Mishnah tsaka iniisip ko eh, no? Targum. Ito yung mga binabasa ng mga scholar Yan. siguro, no? Yung mga binagbabasa ko. Yung Wala na kay Brand Petrie, yan talagang niya binabasa niya eh. Si Brad Pitt. Recommendation Ito, yan man. Hmm. Ang galing, no? Ang ganda ng Recommendation pinag-aaral nila. Detailed, Uncle. Detailed. Kumbaga detailed, Uncle. Iba pag sinabing detailed, tol. Di ba pa Which is nagpakarawat makes ka pag sense, sinabing di ba? detailed, ano? Ganda basahin yung ano, Talmud. Kaya Uncle Solid. Fred, tawa kanila eh. Umamin si sister eh. May pasahero lang ako eh. Kanina pa ako gusto sumingit eh. Pigil na pigil ako. Pero tawa Ewan tawa dito, talaga Inas. dito. Ang bilang si Angel na. Ano pinag-iisip na argument pati cover sa aklat na dali, no? Pero ang ganda ng cover ng aklat, ha? Ang ganda ng picture. Ang ganda ng pagkagawa. Ano kaya AI kaya yan? Bago ba yan? Hindi yan, AI, hand drawing yan. Talagang handwrite, ano siya, no? Gawang kamay talaga nila yan, no? Oh. Kasi itong libro na to, Angel, wala pang AI, nandyan na yung libro na yan. Ang ganda basahin ng Talmud, Angel. Ang ganda kasi makikita mo yung malalim na interpretation. Kagaya siya sa Catholic, bro. Malalim yung mga interpretation. Hindi siya kagaya sa mga ganyan na encounter natin dito na wala. Simple lang doon, ang lalim. Ang lalim. Sabi ni diba? Mary's daughter ni sister, ni Madam. Kanya, napataas mo boses ni Althea. Hindi lang naman yung tanong eh. Kasi paano yung attack nila sa atin, sa mga imahe natin? Bakit hindi naman tayo umatak sa kanila? Ano lang, no, kumbaga, realization, para magkaroon sila ng realization, no? But, ganun, may imahe din naman pala kami, no? Hindi yun eh, hypocrisy nga labas niyan, di ba ganyan, tol? Tsaka kung Hudyo yung maka-argument mo, mas madali ka sa Hudyo. Pag sinabi mo sa Hudyo, na hindi nyo talaga sinasamba yung rebulto, tol, yung mga rabay sa mga rabay. Hindi nila ipipilit na Diyos-Diyosan yan. Ganun yung ano. Pero, ang kikilala nilang Diyos-Diyosan, si Kristo. Ganun yung mangyayari niyan. Kikilala ng Diyos. So therefore, yung mga imahe ni Kristo, magiging Diyos-Diyosan na rin. Ganun. Pero hindi mismo yung per se na rebulto. Yung Kristo mismo na nire-represent ng rebulto. Ganun. Ganun naman yung argument. Ang tawag nila mga minim, Uncle, sa mga tao na kagaya ng Sadducees. Kinilala na rin nilang minim yung Sadducees bandang huli, Uncle, na heretic. Sadducees, tsaka yung mga Jew na napunta na sa mga paganismo,
o yung mga sekta-sekta na hindi inline sa mainstream ng rabbinic ruling, tsaka yung yung mga Kristiyano, kinikilala nilang minim. Ang maganda dito, 'di ba may mga may mga nagpapakilalang Hudyo na hindi daw totoo na merong historical na Kristo, 'di ba? 'Di ba ganyan yung iba? Ang problema, naka-record sa Talmud nila si Kristo, bro. Ayun yung masaklap niya, no? Naka-record sa Talmud nila si Kristo. Mga minim. Pero rekta talaga. Ano yan eh? Jesus Nazareno. O nakalagay doon, Yeshua ano bang Hebrew yun? Basta Nazareth yun, ganun. Yung isang tao ni Kristo na parang yun, basta may pangyayaring ganun, nasama sa record si Kristo. Kaya di nila pwedeng i-deny na walang historical na Jesus Christ, na hindi daw totoo si Kristo. Diba? May mga ganyan kasing Hudyo, diba? Pero may Hudyo naman na kinikilala talagang totoo si Kristo. Meron talagang historical. So nga lang, hindi sila pabor na Yun yung mga tunay na Hudyo kasi nasa Talmud eh. Wala silang magawa dyan, naka-record na eh. May mga namartir din sa kanila, may mga namamartir din sa kanila. So iba rin talaga, mga ibang mga kaso. Pero inusig din sila ng ng Roma dati, 'di ba? Kasama sila sa inusig. 'Di ba? Sinilusog nga yung Tapos nung nasira yung Jerusalem, hindi na rin talaga nila nasusunod yung mga utos. Wala na rin talaga. Kaya yung mga ibang batas nila diyan wala na. Pero ni-restore nila di ba? So yun, Angel, na siguro on live. Sige, Uncle. Okay na yan. At least kahit pa paano may mga naging bisita tayo ngayon. Yeah, Uncle, thank you. Kahit ganun lang yung mga bisita natin, pwede na yun, no? Okay, guys. Sige, Uncle. God bless.